Lakas loob kayong magtinda dito? Halika, sirain natin ang tindahan. Kahit isa akong chef, medyo marunong din ako sa paggamit ng kutsilyo. Kailangan pa bang magpatuloy? Ayon sa ulat, pandaigdigang paligsahan sa pagkain ang longwo ay 10 taon nang hindi nakapasok sa listahan. Ang India Curry Rice ay pangatlo, ang America Super Fries, ang Hapon Sushi, nakakuha ng ginto at pilak. Wala kwenta ang wok at steamer. Ang fries at sushi, ang tunay na masarap. Narinig ko ang presidente ng Dragon Food Association, Liu Bingbing, nag-aalok ng malaking pera para sa anak. Hindi, nag-aalok ng malaking pera para sa pagkain. Gantimpalang 10 milyon. Naghahanap ng taong marunong gumawa ng tradisyonal na pagkain. Ang basurang fries ay nanalo pa. Gagawin kong malaman ng buong mundo, ang Dragon Food ang pinakamahusay. Hello sa lahat ng aking mga mahal na viewers, Tan Dian Xiao, Ke Ai Duo Hehe Genjia Lao Tang Shuo, wow, anong amoy ito ang bango. Tara mga pare, tingnan natin, hehehe. Fried rice. Hindi ko pa narinig, malamang peke na tradisyonal na pagkain. Sandali. Namamalikmata ako, 10,000 piso. Sa sidewalk stall, anong klaseng chef? Uhaw na mamatay, matapos ang tradisyonal na pagkain, kaya matapos ang heritage food. May kakayahan ba ang nagtitinda? Ang pagiging Bakit hindi tambay, pumunta kay isa Liu ring paraan Bingbing? ng buhay. Bakit hindi pumunta kay Liu Bingbing para kunin ang 10 Shuin Yanhua, milyon? bakit hindi lumuhod at umiyak? Number 14, Moshi Dao Yu. Okay, Lautang, hehe, huwag oy. mag-alinlangan. Boss, Puntahan kaya at mo bang ilantad ang gumawa scam ng para heritage pagsisihan ng food? vendor. Lumuhod at umiyak. Umiyak at lumuha. Tara. Bibigyan kita ng 100 piso. Bigyan mo ako ng isang order. Sinasabi ko sa iyo, ako ay isang vlogger na may 10 milyong followers. Paumanhin, bawal magtawad dito. Pero, dahil ikaw ang unang customer ng tindahan, bilang unang customer, papayagan kitang makatikim muna. Wow. Isa lang, Kainin mo habang mainit. parang siya ay nang-iinis sa akin. Mga pare, hindi ko na talaga kaya. Mag-scan at order ng isa. Kung hindi masarap, wala ka ng tindahan. Alipay, may nagbayad ng 10,000 piso. Binabati kita, host. Matagumpay mong naibenta ang unang fried rice. Malapit nang matapos ang misyon. Lily, pakasalan mo ako? Papasayahin kita. Kaligayahan? Walang diamante na singsing? Walang mamahaling kotse? Hindi ka naman chef. Kahit ang 66,000 piso na bigay kaya, ay hindi mo kayang ibigay na lalaki. Bakit mo ako sasabihan ng kaligayahan? Dahil sa minana mong tindahan ng pagkain? Ito ang kaligayahang hinahanap ko. Si Sun Xiaojia ay may masarap na cold tomato, tradisyonal na pamilya. Maghiwalay na tayo. Lalaking nagtitinda sa tabi-tabi. Nakakainis. Lily? Bakit wala akong talento sa pagluluto? Bakit hindi ako chef? Tangina ng pag-ibig. 30 taon na lumipas. Huwag hamakin ang tindero. Nakita ang matinding galit ng host. Na-activate ang Food Heritage System. Pangunahing misyon, isulong ang kultura ng pagkain. Secondary mission, magbenta ng fried rice sa halagang 10,000. Gantimpala ng misyon, 50,000 piso. Handa na ang mga sangkap at kagamitan. Naipasa na ang mga teknik sa pagluluto. Ang maalamat na fried rice. Wow, pagkaing pamanang hindi pa nakikita, binenta sa napakataas na presyo. Totoo ba ito o peke?
Kawalan ng moralidad o pagbaluktot ng pagkatao. Ako, si Lautang ngayon, gumastos ako ng malaki, 10,000 piso, mga kapatid. Hindi mabili ang inyong isang pindot, 3 sunod. Okay, Ang pagpapanggap na chef, kumikita ng malaki. Kung magtayo ako ngayon ng tindahan, sapat pa ba ang oras? Imposible ito ay si Lautang sikat na influencer online na nag-expose ng mga peke. Ang batang ito, tapos na. para manloko, kailangan munang gumastos. Alam mo ba ang scam? Ano ang pinakamahalaga? Ay ang exposure. Kahit papaano, mag-ayos ka naman ng itsura. Maghanap ng mga dummy. Gawing uso ng ilang beses. Maaari pa akong maniwala, di ba? Ikaw ito, maliit na tindahan, 10,000 piso tiesk. Andyan na. Classic na bahagi ng may-ari na sobrang tiwala sa sarili. Ngayon, kahit sino, nag-aangkin na chef, Jiyuan Jinian, andito na. Pwe, totoo bang maraming pagkain pamanang? Kesiyu, ngayon, kahit sino, ay nag-aangkin na chef. Dumating si Kian Chusha sa pamamagitan ng Livestream Plaza. Longguo ay hindi rin sa internasyonal. Kesiyu, Maganda ang ideya, dumating si ginaya Kian ang Chusha estilo sa ng Livestream India Plaza. gamit ang Shui piling Nianhua. bigas bilang Pwe, sangkap ni totoo bang Ma'am. maraming pagkain pamanang? Ang bango ng amoy. Ito ay pagkaing pamanang inihaw na abalone. Ah, hindi. Mukhang may iba pa. Ang bango ng dinulog na kabute. Anong sabaw ito? 18 sangkap. Ang pinakamahusay na sabaw sa mundo. Fo Tiao Chiang. Pinakamahusay na sabaw sa mundo. Baka ito ay isang piling lutong tradisyonal na sabaw. Apat. 5. Isang maliit na plato ng piniritong kanin ay mayroong 5 tradisyonal na lutong pinagsama, Ginoo, ibinebenta mo ng 10,000. Sigurado kang hindi ka lugi. Ah, hahaha. May pag-asa na ang mundo ng pagkain ng Dragon Country. Ha 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 ha. Sawa na ako sa cold tomato salad. Kailangan pang kumain ng peking tradisyonal na pagkain sa kariton. Amoy mahirap. Ay, Mr. Sun, huwag ka nang magalit. Kung hindi, ngayong gabi, gagawin ko lahat ng hiling mo. Hmm? 20 taon akong nagluto. Ngayon ko lang natikman ang sarap ng tradisyonal na pagkain. Guro, sa itaas, pakisuyong tanggapin mo ako bilang estudyante. Lihim na recipe, hindi ibinabahagi. Ang galing. Talagang kahanga-hanga. Humanap ng sikat na huwad na customer. Gumawa ng eksena ng pagsisisi at pagiging alagad. Isang mumurahing peking produkto, binansagan bilang tradisyonal na pagkain. Ibinebenta ng 10,000. Malaking kita. Ang galing ng pakana, ang galing ng script. Ang aking Sun Group ay nagmamay-ari ng cold tomato salad. Tunay na pamilya ng chef. Nahihiya akong makasama kayo. Ano? Iyon ay isang script? Sabi ko na nga ba, hindi masarap na dinilaan pa ang mangkok. Kumain ako ng Sun's Cold Tomato Salad. 1,000 para sa isang maliit na bahagi. Pero masarap talaga. Si Mr. Sun mismo ang pumunta para mag-expose. Siguradong tama iyon. Oh my gosh, may nakatago pala isang taong kayang bumili ng cold tomato salad na malaking tao. Sana maging kaibigan kita. Bilang isang pamilya ng chef, sinasabi kong peke ang piniritong kanin, lubusang iban. Tingnan natin sa buong Jiangcheng. Sino pa ang maglalakas na umorder? Pasensya, makikiraan. Makikiraan. Oh. Ginoo, isang order ng piniritong kanin. Alipay, nakatanggap ng 100,000. Sus, hindi ba si mababayan? Bakit siya napunta sa karinderya? Ano ba? 10,000. Sa live, alam ko na, ang fried rice na to, siguradong masarap. Amo, isa pa. Hindi, 10 pa. Ang sarap. Pasensya, 2 lang. Naubos na. Amo, pwede akong magtaas ng presyo. 200,000. O hindi, 500,000. 500,000.
Para itong ginto, binabati kita, host, natapos mo ang mission. Gantimpala, 500,000. Bonus na kasanayan sa kutsilyo, at isang set ng kutsilyo, at bagong mission. Magbenta ng 5 beef noodles sa karinderya, tig 500,000. Kasanayan sa beef noodles, pwedeng makuha kahit kailan. Bukas na ang custom recipe reward. Nasa kamay na ang 500,000. Sobrang dali. Ang galing ng system. Oo nga, marami talagang patakaran ng chef. Ang ilang tradisyonal na pagkain, kahit may pera, hindi mo laging mabibili. Amo, sa susunod na magtinda ka, inform mo ako. Ito ang down payment. Ang bagay na ibinigay ko, masyaw yun. Pwede mong itapon, pero hindi mo pwedeng ibalik. Ma Xiao. Ang ibig kong sabihin, pwede bang i-cash out ang kotse? Hahaha. Kuya B, congrats, naging chef ka. Sa totoo lang, noong araw na iyon, may dahilan ako. Buksan mo ang pinto. Sasabihin ko sa'yo ng maayos. Sabihin mo na kung ano. Naku, ang dilim kasi ng gabi. Isang babae, mag-isa lang umuwi. Mapanganib? 300 metro sa unahan. Sa bus stop, bilisan mo. Mahuhuli mo pa ang huling bus. Liu B, kung aalis ka, tayo na ay tuluyang mag-break. B, alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Magkaayos na tayo. Ngayon ay isa ka ng chef at nakatuklas ka pa ng sikretong recipe para sa fried rice. Tayo, ibenta natin ang recipe para magkaroon tayo ng magandang buhay. Pumayag si Sun Xiao. Basta, makuha ko ang recipe. Pakakasalan niya ako. Liu B, mahalin mo ako. Tulungan mo naman ako. Ang gusto ko lang sabihin ay, kapag pangit ang tao, huwag kang masyadong mag-isip. Ikaw. Liu B, hindi mo ba talaga inaakala na ikaw, isang mabahang lalaki, makakapag-asawa ka ba? Hoy, mahal. Ang pangit na babae sa labas ay sobrang maingay. Umuwi na tayo? Oo. Hindi ka pa bibitaw? Talaga bang itinuring mo akong asawa mo? Pasensya na. Maganda. Salamat sa pakikipagtulungan mo sa akin. Walang anuman. Narinig ko na marunong kang gumawa ng tradisyonal na pagkain. Totoo ba iyan? Ikaw ay. Ako ang presidente ng Longguo Food Association, Liu Bingbing. Malapit na ang paligsahan ng Diyos ng pagkain. Kung matatalo pa tayo ng isa, tapos na ang lahat. Interesado ka bang sumali? Pasensya na, Miss Liu Bingbing. Ako naman hindi gaanong marunong. Wala talaga akong magagawa para tulungan ka. Kailangan ko pang magtayo ng tindahan sa ibang lugar. Umuwi ka na muna. Kung mabigo ang paligsahan ng Diyos ng pagkain, ang Tayako at ni Sun Meng ay talagang matatalo. Liu B, siguradong makukuha kita. Kahangahangang kasanayan sa kutsilyo, napakagaling na teknik sa pagluluto sa paligid. Mukhang nasa Dragong Bansa. May lumitaw bang henyong chef sa Dragong Bansa? Hindi rin alam kung sasali sa International Food God Competition. Ano bang biro ito? Dragong Bansa, ang sinumpa ng Diyos, ng pagkain, disyerto ng pagkain. Imposibleng may ganoong tao. Ang ganoong tao ay tiyak na tagahanbang kami. Hindi. Kahit taga saan. Si Andre ay palaging taga magandang bansa. Hindi. Siya ang pinakamahusay sa buong mundo. Nakakatuwa. Mukhang may lumitaw na isang dalubhasa sa Dragong Bansa. Pero kung sa Food God Competition, makikita siya. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Miss Bingbing, wala talaga akong magagawa para sa iyo. Ngayon, pumunta ako para kumain. Ako na ang bahala sa lahat ng fried rice. Pasensya na, pero ngayon ay hindi kami nagbebenta ng fried rice. Beef noodle soup na pamana ng Diyos. Bawat order ay 50,000, limitado sa 5 order. Unang dumating, unang makakakuha. Ngayon, hindi na nagkukunwari ang mga scammers. Ang beef ay sobrang lansa at mabaho gagawing masarap na pagkain. Pero, hindi ka maniwala. Ang noodles na ito sa mesa, mukhang napaka-chewy, mukhang maayos. Pero,
Kung lalagyan ng beef, hindi ba masisira ang noodles? Miss Binger, gusto mo ng isang order? Oh. Isa na naman, isang pamana na narinig lang. Pero hindi nakita Liu Bi. Sino ka ba talaga? Umalis kayo! Alam nyo ba na ito ay high-end subdivision? Naglakas loob kayong magtinda dito? Halika, sirain natin ang tindahan. Kahit isa akong chef, medyo marunong din ako sa paggamit ng kutsilyo. Kailangan pa bang magpatuloy? Hindi. Huwag kainin! May lason! Ikaw si Liu Bi. Ang tapang mo naman. Para pekein ang amoy. Naglakas loob kang magdagdag ng sobrang mapanganib na pabango sa pagkain. Naku, gumamit pala ng pabango. Kaya pala ang bango. Akala ko pa naman bibili ako. Kung hindi, ang karne na walang lasa, paano naging masarap? Ang baho ng bibig mo. Ang bagong luto kong beef noodles, hindi na mabango. Ang binatang si Sun ay tagapagmana ng tradisyonal na pagkain mula sa isang angkan. Siya ang pangunahing kalahok sa paligsahan ng pagkain ngayong taon at kinabukasan ng mundo ng pagkain ng Dragon Country. At ikaw isang mandaraya basurang tindero lang. Sa ganyang kalahok, naiintindihan ko na kung bakit ang Dragon Country laging natatalo at hindi makataas ng ulo sa mundo. Sa tingin ko lang ang kinabukasan ng Dragon Country ay madilim. Pero, buti na lang nandito ako. Tama na, huwag masagaan, wala kwenta. Ang totoo, gumamit ka ng pabango. Wala kang maikakila. Gibain ang tindahan. Sino ang mga... Kaya pala ang tapang-tapang mo. Kaya pala nakakabit ka sa presidente ng asosasyon. Bing-bing, sabi ko. Alam mo ang pusta natin. Tiyak na matatalo ka. Kaya sa sobrang desperado, kumapit ka sa kung sino-sino. Humanap ka ng tindero sa palengke para sumali sa kompetisyon. Hindi ako personal. Gusto ko lang sabihin, ang mga chef sa Jiangcheng ay basura. Grabe, ang tapang ng taong ito. Grabe, ang tapang ng taong ito. Siyempre, may magandang mayaman sa harap. Mas magaling akong magyabang kaysa sa kanya. Bukas na lang. Kita tayo sa cooking competition. Huwag kang matakot at huwag pumunta. Liu Bi? Mag-usap tayo. Ibig sabihin, bukas, kailangan kong gumamit ng tofu bilang sangkap at manalo sa kompetisyon. Tama. Noong una, balak naming gumawa ng tofu soup para sa kompetisyon. Pero ninakaw ng espiya ang lihim na recipe at ibinenta sa pamilya Sun. Kaya, napilitan kaming humingi ng tulong sa iyo. Anong problema mo? Wala. Pasensya na. Alam kong hindi dapat kitang pahirapan. Hindi. Maraming pwedeng gawin sa tofu. Medyo hindi ko alam kung alin ang pipiliin. Inaalo mo ba ako? Hindi. Presidente Liu, basta ibigay mo. Bilhin mo lahat ng beef noodles ko. Papalitan ko. Ang Food Association ay sasali sa kompetisyon. Magandang araw po. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi masagot. Ngayong taon, ang Longguo Food Association ay nagpadala lang ng isang tao. Sobrang tiwala naman. Ang Food God Competition ay mahirap na trabaho. Ang ibang mga koponan, 3 man lang, hanggang 4 o 5 ang kasali. Ang Longguo Food ay tila humihina na talaga. Meron pang ang kalahok na hindi man lang mabuo ang koponan.
Anong nangyari? Wala pa ring makontak? Mga walang utang na loob. Kahapon lahat sila sinabing darating. Ngunit ngayon, bawat isa'y may dahilan para umatras. Hindi na kailangan manghula. Halata naman na si Sun Meng ang munting sinta na iyon ang sumuhol. Wala na. Tapos na lahat. Oy! Hindi ba ito si Chairman Liu at ang kanyang guwapitong chef? Malabo ba ang paningin ko o namamalik mata? Bakit kayo lang dalawa? Ako ang nagpahinga sa mga chef. Food God competition lang naman. Ako na lang ang sapat. At saka, matagal ko nang sinabi, ang lahat ng nandito ay basura. Oh, maliban sa'yo. Ikaw, walang kwenta. Si Liu Bingbing ay nababaliw na o alam niyang hindi siya mananalo at sumuko na lang. O baka gusto niyang magalit ang lahat, mabugbog at umatras dahil sa sugat? O gusto niyang makipag-away sa chef para may madamay? Akala ko may magaling na diskarte. Pero gusto pala niyang pareho silang matalo. Narinig ko magaling ka sa kutsilyo. Para bang pag-ukit ng tokwa ay isa ring masarap na ulam. Kayo ang nagsabi niyan kahapon, di ba? Ang bagong patakaran ng kompetisyon, ang mga sangkap ay dapat naluto. Kung hindi ito maituturing na tapos. Buti na lang naisip ng organizers. Ang plano ng iba na mag-shortcut ay nasira. Patay ka ngayon. Sabi ko, kahit si Jesus ay hindi makapigil. Ito ay Longguo, hindi lugar ni Jesus. Ito ay Food God Convention. Teritoryo ko. Kalokohan. Paano makakasali ang karinderya sa Food God Competition? Ikaw pala si Liu Bi, yung tindero sa kanto na sumali sa Food God Contest. Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka na mag-isa. Huwag mo akong pilitin na paalisin ka ng mga gwardiya. Blau, siya. Tumahimik ka, Liu Bingbing. Mula nang mamatay si Old Liu, lalo ka nang nagiging bastos. Lumaki na ang pakpak mo. Kahit ang kasal na inayos ko, tinatanggihan mo. Blau, akala ko ay ginagalang kita. Pero ngayon, para makuha ang sikretong resipe, pinipilit mo akong pakasalan si Sun Meng, ang hayop na ito. Baliktad na ang mundo. Walang alam sa paggalang. Tingnan mo ngayon, hindi kita ikaw. Tumatahol ang matandang aso. Hindi ka ba napapagod? Pasensya na. Hindi ko dapat ininsulto ang aso dahil ang aso ay matalik na kaibigan ng tao. Sige. Liu Bingbing, nakahanap ka ng asong magtatanggol sa'yo. Batang matalas ang dila. Ngayon ay ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na masarap. Ito pala ang sinasabing pinakamasustansya at pampaganda na boiled egg. Hindi nagkakamali si Blau bilang presidente ng Food Association. Una, ginamit ang palad para suriin ang texture ng itlog. Pagkatapos, hinalo ng regular gamit ang kutsara para pantay ang init sa tubig. Ang ganyang teknik ay kahanga-hanga. Talagang nakakamangha. Anong tinatawa mo? Wala. May naalala lang akong masaya. Kung natatakot ka, sabihin mo. Tanging taong tulad ni Blau na may ganyang pagkatao at ganyang kakayahan sa pagluluto ang masasabing sa mundo ng pagkain ng Dragon Country, ang haligi. Sa ngalan ng food industry ng Dragon Country, salamat sa'yo. Ikaw ang haliging pabigat. Pagpapatuloy ng tradisyonal na pagkain, tapos na ang boiled egg. Ano, iniisip mo ba kung paano lalayas? Ito ba ay maituturing na masarap na pagkain? Bigyan mo ako ng 3 minuto. Dadaig kita. Talaga? Ito ang sinasabing. Oh, ito ang itlog na pinasingaw. Isang simpleng steamed egg lang kaysa sa aking boiled egg. Walang pinagkaiba. Ano ang ginagawa niya? Sinira niya ang magandang steamed egg. Hindi naman niya gagamitin ito, yung itim na bagay para pang kulay. Ang kulay ng steamed egg ay medyo maputla, pero hindi rin pwedeng gumamit ng itim na tubig para ayusin ang kulay. Nasira na ang magandang steamed egg. Ang itim na itsura, wala nang gana kumain. Sayang, ang orihinal na steamed egg na ito. Kumpara sa boiled egg ni Blau, may laban pa rin ito. Mukhang mas maanghang ang luya na luma. Ano ang itim na yan? Ayaw ko. Baka malason. Talagang baboy ramo na hindi marunong kumain ng pinong pagkain. 500,000 isang mangkok. Sino ang kakain ng soy sauce steamed egg? Kapag walang kumakain, tataasan ko ang presyo.
1,000,000. May gusto bang sumubok? Lolo. Lolo, ano ang nangyari sa iyo? Lolo. Ang swerte naman, mukhang kulang sa nutrisyon ang matanda. Palaging kamatis ang kinakain, maganda ba iyon sa katawan? Tara, Lolo, kumain ka ng masarap. Ano ang ginawa mo sa aking lolo? Papatayin kita. Malamang lason, magsuka ka agad. Baka may pag-asa pa. Dakpin siya. Mga taong bulag. Teka. Ano yung pinakain ninyo sa Dangshen. Nagdagdag ako ng Dangshen. Itong matandang lalaki ay mukhang malnourished, kaya't ginamit ko ang pagkain bilang gamot. Ito ang pagkaing dragon na pinakamataas na antas. Pagkaing panggamot. Ano, naging kusinero ako ng maraming taon. Sa unang pagkakataon, nalaman ko na ang pagkain ay pwedeng maging gamot. Talagang nagpamulat ito ng aking mga mata. Kaya pala ang isang putaheng ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Gusto ko ring maranasan ang pakiramdam ng pagiging bata muli. Ang pagkain panggamot ay dapat gawin ayon sa sintomas. Ang kanina ay isang espesyal na kaso lamang. Hindi ito tunay na pagbabalik ng kabataan. Ako si Sun Liang, ang pinuno ng pamilya Sun. Bata ka pa, pero mayroon ka ng ganitong mataas na kasanayan sa pagkain. Ang pagkaing dragon ay may susunod na henerasyon. Xiaomeng, halika rito at pasalamatan ng tagapagligtas. Sun Lao, sandali lang. Pinapayuhan kita, mas mabuting suriin mo ng mabuti. Ang epektong ito ay napakagaling. Malaki ang posibilidad na may idinagdag na ipinagbabawal na gamot. Ikaw na bata, naglakas loob kang lasunin ang aking lolo. Hintayin mo ako. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin agad ang aking lolo sa ospital. Sa mga mababang uri mong paraan, Sa tingin mo maloloko mo ako? Pagkatapos ng paligsahan, tiyak na makikipagtulungan ako sa mundo ng pagkaing dragon para iban ka upang ituwid ang kalakaran. isang bulok at matandang aso na nasa mataas na posisyon. Naiintindihan ko na kung bakit ang mundo ng pagkaing dragon ay laging natata. Liu Bi, nasaan ang mga kasamahan mo? Mag-isa ka lang? Gusto mong manalo sa Food God Competition? Ang isang tao ay maaaring maging isang koponan. Bakit kailangan pa ng kasamahan? Tungkol sa kompetisyon. Kung gusto ko, tiyak na mananalo ako. Kahit sino ay pwedeng magyabang, Miss Liu Bingbing. Pero malaki ang inaasahan sa'yo. Ayon sa taya, kung matalo ka. Lahat ng kanya ay mapupunta kay Sun Xiao, kasama ang kanyang sarili. Wala ka bang pag-aalala? Kaya, Kaya, maari kitang tulungan. Bilang punong tagaluto, hindi ako magaling. Pero bilang katulong, may talento ako. Ay naku, nakita mo? Ang mga kagamitan mo sa pagluluto, may sumira na. Konti na lang ang oras. Maaari kitang tulungan pero ang iyong sekretong recipe, bigyan mo ako ng kopya. akala mo maniniwala ako? Ang mga kagamitang ito ay ginawa na ni Sun Meng ang paninira. Alam ba niya na pumunta ka rito? O alam niya, kayo dalawa ay nagpapanggap dito sa harap ko? Nabigo. Hindi. Matagumpay. Mabuti. Ngayon, tingnan natin kung paano siya mamamatay. At si Liu Bingbing, kapag natalo siya sa taya, tingnan natin. Mabilis at desidido sa pagpatay. Talagang, apo ko, dati ay pinapagawa mo ang binata na magpasalamat sa kanya. Iskema lang para maantala ang laban. Pumunta ka lihim na tulungan si Xiaomeng. Ang mga lumalaban sa apo ko, lahat ay mamamatay. Kapag patay na siya, ang recipe ng herbal na pagkain ay magiging pag-aari ng pamilya Sun. Matalino ang pinuno ng pamilya. Nakakapagpabata ng walang side effects na walang side effects. Ang ganitong recipe ay dapat para lang sa pamilya Sun.
Solid na kahoy na mesa. Sa napakaliit na espasyo, paano siya nakapagtago ng maraming kagamitan sa pagluluto? Huwag kang mag-alala, Sunmeng, kahit may dala siyang sarili. Ano naman kung may mga kagamitan siya? Lahat ay nasa ating plano pa rin. Nitong mga nakaraang taon, maraming mahuhusay na chef sa ibang bansa ang lumitaw. Matagal ko nang sinasabi, dapat tayong maging ganap na kanluranin, matuto mula sa ibang bansa. Pero may ilang matatigas ang ulo, hindi nakikita ang sitwasyon. Ang kinabukasan ng Longo cuisine ay madilim. Tama. Buti na lang, mayroon kang balaw na sumusuporta. Kaya hindi nagawa ng mga dayuhang chef ang gusto nila. Sa kompetisyong ito, sa tingin mo, sinong kakalahok ang mananalo? Mahirap sabihin. Ang kamatis salad ng pamilya Sun, ang pinakuluang repolyo ng pamilya Zhao, at ang dinurog na pipino ng pamilya Qian ay mga lihim na recipe. Tingnan na lang natin kung sino ang mas magaling. Balita ko, may isang kalahok na nagyabang bago ang laban, na gusto niyang hamunin ang buong Longguo cuisine scene. At, binigyan mo siya ng isang matinding leksyon, balaw. Tama. Iyon ay isang clown na naghahanap lang ng atensyon. Special guest, tingnan mo, nagsimula na naman siyang magtanghal. Ang tokwa ay isang dekalidad na sangkap. Ang kasanayan sa paghiwa ay napakahalaga. Tulad ng inaasahan, wala siyang magawa, kaya ilalagay niya ito. Ano? Paano ito nangyari? Wow, napagayat ang tokwa. Ito ba ay kayang gawin ng isang tao? Tokwa na hinimay. Ito ba ay ang matagal nang nawawala na putahe? Kung gayon, siguradong siya ang kampyon. Ang matapang na amoy ng sili. Ano ba talaga ang gusto niyang lutuin? Tofu na hiniwa ng pino. Ito ba ang maalamat na resipe para sa Wensi tofu? Pero ang Wensi tofu, walang ganoong matapang na pampalasa. Ang tofu na ito, sariwa at makinis na sangkap. Ikaw ay hangal na ginamit ang pinakamasarap na sili bilang sangkap. Talagang nakakamangha. Ha 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 ha. Sunmeng tiyak na ikaw ang may kagagawan nito. Blau, ang tao ko ay pinalitan ang pampalasa, gusto kong mag-request ng rematch. Liu Bingbing, bantayan mo ang iyong mga salita. May ebidensya ka ba? Pagkamatay ni Lao Liu, ikaw ay lalong nagiging walang pagunlad. Ito ba ang taong hinanap mo? Nakalagay mo pa ang maling sangkap, dali kumbinsihin siyang mag-withdraw sa kompetisyon para hindi na siya mapahiya dito. Ang ganyang antas, paano siya nakapasa sa preliminary round? Kaya ko rin yan. Ang taong nakapaghiwa ng Wensi tofu, paano magkakamali ng ganito kababang pagkakamali? Baka talagang may umatake sa kanya. Liu Bingbing, ano pang hinihintay mo? Tayo, mag-withdraw. Sandali. Bakit mag-withdraw? Ang patakaran ng kompetisyon ay hindi nagpapalit ng pampalasa. Ang iyong pampalasa ay pinalitan ng sili. Kung hindi ka mag-withdraw, ano pa ang magagawa mo? Sinasabi mo ba na gusto mong gamitin ang tofu at sili para gumawa ng masarap na ulam? Bakit hindi? Ang mahusay na chef lahat ay maaaring maging... Balieve ba to? Pwedeng lutuin ang tokwa at sili? Kahit sino kayang magyabang. Sabi ko pa nga. Ako raw ang dating kampiyon ng pagkain? Tahimik sa paligsahan, babala sa kalahok mula Jiang Cheng. Sinumang manggulo sa ayos ng paligsahan, lalayas kaagad. Ginoong ba? Ang tokwa at sili? Pwedeng pagsamahin sa luto? Bakit? Ang paraan niya parang tama naman. Ginagaya nito ang inihaw na manok sa asin. Gusto niyang gamitin ang asin at sili para kontrahin ang lasa. Sayang, hindi sapat ang kaalaman. Hindi niya naisip ang pagkakaiba ng tokwa at manok. Wala nang tingnan pa, iyak na siya ang unang matatanggal. Pagkatapos ng isang oras na masusing paghahanda, ngayon lahat ng koponan tapos na. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng draw, una, ang koponan ng Jiang Cheng ang magpapakita ng kanilang likha.
lutuin ng longguo ay nangangailangan ng kulay, amoy, lasa at anyo. Ang aking putahe ay espesyal. Sana ang mga hurado ay kakayanin. Ako'y naging chef sa loob ng 70 taon. Anong espesyal na sangkap ang hindi ko pa nakita? Ang taktikang ito na pagmamalaki ay walang epekto sa akin. Ikaw, munting manloloko. Maglalagay ka ng lason? Seguridad, seguridad. Tumahimik ka. Wala ka bang ibang masabi? Matagal na kitang tinitiis. Kung maglalagay ka ng lason, sa akin mo dapat ilagay. Ikaw, Huwag kayong mag-alala. Itong mapo tofu ko, ginamitan ko ng espesyal na teknik. Nakapokus ang anghang, kaya sa sandaling buksan ang takip, medyo matapang ang amoy. Pero ang anghang na ito, hindi lang walang sakit sa katawan. Bagkus, may hindi inaasahang benepisyo. Ang sinabi niya, tama ang sinabi niya. Hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na. Ay, ang sarap ng pakiramdam ko. Itong anghang, ang sakit ko sa tuhod, nawala. At ang sipon ko ng maraming taon, gumaling na. Hindi nyo alam, di ba? Hindi ako kumakain ng tofu. Itong mapo tofu na ginawa, maganda ang kulay, amoy at lasa. Nakakatakam kahit tingnan. Tama. Una, ginamit niya ang pula para pukawin ang ating gana. Pinalamutian ng berdeng sibuyas at ang natural na epekto ng sili na nagpapalaway. Ang putaheng ito, sa kulay, amoy at hugis, ginawa niya ng perpekto. Tama, maganda. Ito, ang alindog ng mapo tofu. Ang katangian ng putaheng ito ay maanghang, mainit, mabango, malutong, sariwa at malambot. Ang dalawang pinakamahalaga ay ang paminta at anghang. Ito, kailangan pasalamatan si Sun Xiao. Salamat sa dala ni Sun Xiao na paminta at sili na pambihira. Sa medalya ng putaheng ito, may parte ka. titikman ko nga kung ganun ba talaga. Hindi ka karapat-dapat. Gago, ang lakas ng loob mong gawin to sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Di ba ikaw yung honorary na matandang cute ng Food Association? Mali? Honorary na dating presidente pala. Sayang, ito ang Food God Competition. Ang liit ng mapo tofu na ito. Hindi pa nakakain ng mga hurado. Hindi ka pa naman dapat. Magaling, Balaw. Ikaw ang special guest. Ang trabaho ng paghusga ay sa amin na. Wow! Ang lambot ng tofu na may kasamang matapang na anghang ay mahusay na pinagsama. Banal na putahe. Talagang banal na putahe. Gamit ang katangian ng tofu, siguradong bawat piraso ay init pa mula sa kalan. Maanghang at mabango ay kayang pagsamahin ang dalawat dalawa. Ang lasa ay hindi matapos-tapos. Ang lambot ng tofu ay ordinaryo na. Ang sobrang anghang ng sili kaya ang pinsala sa balat ay halos wala na. Kaya pwedeng kumain pa ang mga babae. Sa tingin ko, ang pagkapanalo ng food god ay determinado na. Hindi ako pumapayag. Hindi pa nasusuri ang mga putahe ng ibang kalahok. Hindi dapat magmadali sa konklusyon. Ako, matandang may sakit sa baywang at binti. Sino sa inyong dalawa ang pupunta para suriin sila? Susuriin? Wala. Ilang taon na ang food god competition na walang bagong putahe. Puro ganito lang. Nagsasawa na ako. Tomato salad ng pamilya Sun 7.8 puntos. Hurado, ako ay mula sa pamilya Chian. Ang aking putahe ay pounded cucumber. Pasensya na, napagkamalan ko ang iyong mukha. Sige, pamilya Kian, pounded cucumber, 7.6 puntos. Pamilya Jiao boiled cabbage, 7.7 puntos. Pamilya Ba boiled egg, 7.7. Oh, hindi, 7.5. Ha? Kung walang tututol, ang food god ng Dragon Country ngayong taon ay tutol ako. Bajunang, iyong paligsahan ng food god. Bakit hindi mo ipinaalam sa dayuhang hurado? Nagkakamali si Ichiro. Lahat ito ay pagkakamali. Kami ay natatakot na maabala ang iyong biyahe. Ito ay Ike Shoichiro ang dayuhang hurado ngayong taon, ayon sa mga patakaran ng International Food God Competition. Ang Longguo ay may isang dayuhang hurado. Ang pamantayan ng pagmamarka ay 30 puntos.
ay ang average ng 3 sa atin at may kapangyarihan ng veto. Sa kompetisyon ng Longguo, ang desisyon ay nasa dayuhang hurado. Hindi ba't ang Longguo natin ay laging huli sa larangan ng pagkain? Pero dati sa Food God Competition, ang mga dayuhang hurado ay tamad pumunta. Ano ang nangyayari ngayon? Mukhang hindi ako huli. Tofu at sili ay erehe. Ang puntos ko ay ibibigay sa pamilya Sun. Sun, ang tomato salad ay napakabuti food god. Ay para sa pamilya Sun. Nakuha mo ba? Ang pamilya Sun ang tunay na Food God Liu Bingbing. Ikaw na babae, ano ang kaya mong gawin laban sa akin? Liu Bi, ikaw na tindero sa kalye, hintayin mong putulin ang leeg mo. Bajun, bilisan mo ipahayag ang resulta. Sige, ipinapahayag ko. Ang kampiyon ng Food God Competition ay Sandali. ikaw na naman. May dayuhang panauhin ngayon. Huwag kang magulo dito. Umalis ka. Hindi ako nakikipag-usap sa aso ng iba. Ikaw, Ako, Liu Bi, ay hindi sumasang-ayon sa resulta ng kompetisyon. Kaya, Liu Bi, huwag kang magmadali. Kahit hindi ka kampiyon, pwede kang maging kapalit para sumali sa World Food God Competition. Pero kung mag-withdraw ka, wala nang pagkakataon. Tama siya. Ang pamilya Sun ay malinaw na nakikipagsabwatan sa mga Hapon. Ang pag-withdraw mo ay ayon sa gusto nila. Makinig ka sa payo ng matanda. Ingatan mo ang iyong sarili. Hintayin ang bukas. huwag na kayong magpayo. Ang buong katawan ko matigas ang ulo ko, hindi tulad ng iba. Nagpapanggap na aso ng iba, mayabang na sila sa pagiging alipin. may mga dayuhang panauhin. Huwag kang magsalita ng pabalang. Kung makakaapekto sa imahe ng Dragon Country sa ibang dayuhan sa kanilang paningin, kaya mo bang panagutan? Ang imahe at posisyon ay nakukuha sa laban. Hindi tulad mo na nagmamakaawa tulad ng aso. Ikaw, Ang mahusay na culinary world ng Dragon Country ay hinahayaan ng isang maliit na Hapon na kontrolin isang grupo ng mga duwag. Mukhang ang aking Mapo Tofu ay walang makaka-appreciate. Ito, ang Dragon Country. Ang lahat ng mga duwag. Ako rin mag-withdraw. Ang mga kampyon ng mga nagdaang edisyon ay mga anak ng mayayamang pamilya. Wala kaming bahagi ng mga ordinaryong tao. Dapat matagal ko nang natanto. Tama yan. Matagal ko nang nakikita ang mga manipulasyon at hindi ako kontento. Ang culinary world ng Dragon Country. Ganito na lang nasisira. Mag-withdraw din ako. At ako rin. Judge Ichiro. Ako at ang aking mga kasamahan ay nararamdaman na hindi patas ang desisyon. Nagpasya kami na mag-withdraw sa kompetisyon. Ang inyong desisyon ay walang kinalaman sa akin. Umalis ka na agad. Hindi, may kinalaman sa iyo. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, ikaw ay na-impeach. Kung kalahati ng mga kalahok na koponan at ang mga hukom mula sa Longguo ay sumalungat sa desisyon ng mga dayuhang hukom, pagkatapos ay isasagawa ang impeachment clause, ang dayuhang hukom na na-impeach ay dapat sumailalim sa food duel. Ang matatalo ay tatanggalin sa mundo ng pagkain. Hindi ko alam kung handa ka na para matanggal. Tagalongguo Tuso. Hahaha, ako ang dakilang Diyos ng pagkain ng silangan. Tinatanggap ko ang inyong hamon. Ilabas ninyo ang inyong maghahamon. Talagang siya ay mamamatay. Ito ba ang iyong plano? Sigurado ka ba? Siya ay isang tanyag na Diyos ng pagkain sa ibang bansa. Hindi tulad ng mga mahihinang manok sa loob ng bansa. Mukhang ang takot sa dayuhan ay likas sa inyong mga tao. Ano naman ang Diyos ng pagkain? Ako ito. Ang tinatalo ko ay ang Diyos ng pagkain. Bago magluto, mangyaring magkamay ng magiliw ang dalawang panig. Mababang uri Tagalongguo. Hindi karapat-dapat sa aking kamay. Nagkataon, hindi ko rin gusto ang makipagkamay sa isang taong walang tono. Bobo, ako ay isang dayuhang panauhin. Dapat mo akong respetuhin. Kung hindi, mamamatay ka. Ang dami mong sinasabi. Ang Pangulong sumasamba sa dayuhan. Mabilis na ipahayag ang mga patakaran. Ang hinahamon, pumili ng kategorya ng laban. Ang pagkain ginawa ng manghahamon ay dapat aprubahan ng hinahamon upang ito ay maituring na panalo. Pinipili ko ang sashimi. Gusto ko na sa sashimi makakuha ng aking pagkilala. Ay, talagang imposible. Nagkataon. Sashimi. Marunong din ako ng kaunti. Tumigil ka sa pagpapanggap dito. Medyo pa. Hindi mo ba akala? Ang sashimi ay pinuputol ang isda gamit ang kutsilyo. Kainin ng hilaw. Hindi ba? Nakakahiyang probinsyano. Pinapayuhan kita. Sumuko ka na ngayon. Baka si Ichiro-kun, maaari pang maging maluwag sa iyo. Iwanan kang may paraan para mabuhay. Talagang tapat na dating presidente. Lumalabas para protektahan ang kanyang amo sa bawat pagkakataon. Mamaya, hindi ko kakayanin.
na maging malupit sa munting baka na ito. Kung hindi, mawawalan kayo ng amo mamaya. Ang lungkot nun. Baka, walang alam na Dragon Kingdom, sashimi, ang pambansang esensya ng aming dakilang silangang dagat, malalim ang nilalaman. Ikaw, tiyak na mamamatay. Kompetisyon, bilisan mo. Ang bansang silangang dagat ay napapaligiran ng dagat. Kasama ng isda, ang sashimi ng munting baka, talagang may kakayahan. Ang sashimi ay sumusubok sa paghawak ng sangkap. Si Liu Bei ay galing sa pagtitinda sa kalsada. Paano siya nagkaroon ng exposure sa ganoong mamahaling isda sa dagat? Ito ay delikado. Yan lang, gamit ang grass carp para sa sashimi. Tama, karapat-dapat ka lang sa ganito. Mababang uri ng sangkap. Ay, tama ba ang nakikita ko? Pufferfish pala. Isa sa mga pinakamalas na isda. Gagamitin ba niya ang pufferfish para sa sashimi? Sino ang maglalakas loob kumain nito? Gamit ang pufferfish para sa sashimi. Hindi, Diyos lang ang kaya. Mapanlin lang na taga Dragon Kingdom. Siguradong gumagamit sila ng isda na kasama ng pufferfish. Hayaan ang karne ng isda na mahawahan ng kaunting lason ng pufferfish. Malaki ang pagpapahusay. Talagang si Ichiro-kun, anumang maliit na kilos ay hindi matatakasan ng iyong matalas na mata. Ako ang pinakamahusay na food god ng Daituyo. Ang konting kontaminasyon teknik na ito, akala mo mananalo ako? Panaginip? Mga mayabang na taga Dragon Country, kailangan nilang matuto ng leksyon. Anong kalokohan ito? Nagtrabaho ng matagal, walang kahit isang piraso ng sashimi. Oo nga, kahit na sa paggawa ng sashimi, ay hindi alam na kailangan ng manipis na kutsilyo, kumuha ng cleaver, at kumakalat-kalat, nakakahiya sa Dragon Country. Wow, tingnan nyo ang lahat. Ang grass carp na itinapon sa tubig kanina, may nawawala bang piraso ng laman? Talagang napakagaling ng kasanayan sa kutsilyo. Ito ba ang tamang paraan ng paggawa ng sashimi? Imposible ito. Tiyak na peke ito. Nani? Mga taga Dragon Country, inaamin ko na minamaliit ko ang iyong kakayahan. Pero gusto mong gumamit ng isang plato ng kontaminadong grass carp para manalo sa akin? Panaginip, huwag kang magmadali. Ang aking sashimi ay hindi pa nagsisimula. Nani, nagsisinungaling ka. Hindi ba ito ang ginawa mo? Hindi. Pampagana lang ito. Tungkol naman sa tunay na likha, mukhang nakalimutan mo. Sa loob ng aquarium, may isa pang sangkap. Mapagmataas na inchik. Gusto mo bang gumawa ng fugu sashimi? Ang Hapon ay nag-aaral ng sashimi sa loob ng 100 taon. Ngunit hindi man lang nangahas na hawakan ang lason ng fugu. Iyan ay larangan ng mga Diyos. Hindi kayo nangahas dahil mahina kayo. Tandaan, kung mahina, magsanay pa. Ang tunay na sashimi ay hindi nangangailangan ng labis na palamuti. Kailangan lang panatilihin ang natural na sarap ng sangkap. Tapos na ang fugu sashimi. Maaari ka nang lumuhod at salubungin ang iyong Diyos. Imposible. Paano napakabilis mahawakan ang lason ng fugu? Nagsisinungaling ka ng malaki. Kung hindi, subukan mo muna. Sa huli, ikaw pa rin ang huhusga. Sa pagkaing ito, Ang iyong konsensya ay napakasama. Gusto mo akong lasunin? Ginoong ba? Ikaw? Bilisan mong tumikim. Ginoo, ito. hindi siya kaya. Ang ganitong mamahaling sangkap, paano ito mapapamigay sa isang aso? Huwag kang duwag. Kung hindi ka kakain, panalo na ako sa labanang ito. Maliit ang tingin mo sa mga mandirigma ng dakilang silangan. Kaya kong kainin? Ngunit dapat, pagkatapos mo. Sandali.
Kung kaya nila na magpagaya ng taga-tikim, edi kaya rin natin. Ako na lang ang kakain para sa'yo. Presidente Liu, ikaw. Tama na. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kung magkaroon man ako ng aksidente, tandaan mong mag-alay ng insenso para sa akin. Ang ibig kong sabihin, masyadong mamahalin ang mga sangkap. Huwag kang kumain ng sobra. Presidente Liu, mayroon ka bang di komportable? Itong fugu, ano ba talaga ang lasa? Ang limitadong bokabularyo ko ay hindi kayang ilarawan ang lasang ito. Ang malambot at sariwang lasa na iyon, parang ako ay naging isang isda, malayang lumalangoy sa karagatan. Ito ay isang banal na pagkain. Talagang banal. Ginoong Ichiro, huwag mong kainin. Ang fugu na ito ay may malakas na lason. Okay lang si Liu Bingbing dahil uminom muna siya ng antidote. Ito ay isang lason na plano para sirain ka. Mr. Sun, mukhang marunong kang magbasa pero hindi ganon karami ang nabasa mo. Hindi mo ba alam na ang lason ng fugu ay wala pang antidote? Basta, huwag mong kainin. Talagang ginagamit mo ang maliit na pag-iisip para husgahan ang isang dakilang tao. Kung gusto mo, ako na lang ang panlasa para sa'yo, Master. Master Sun, tingnan mo. May namatay talaga. Tama nga, may lason ito. Tumahimik ka, gago. Nagpapanggap lang siya. Lolo, sa edad mong ito, gusto mo pa ring maglaro? Ang mga kabataan ay walang kwenta, pero ang galing nila ay kahanga-hanga. Ang karne ng fugu ay malambot ngunit matibay, sariwa at matamis. Sa unang subo, walang lasa, pero kapag tinikman ng mabuti, may matamis na aroma. Masasabing walang alinlangan na hari ng mga sariwa. Hindi ka pa ba nakakapagdesisyon? Ang taong marunong ay hindi lumalapit sa panganib. Sa laban ng pagkain na ito, ang parehong panig ay hindi pa nakatikim ng kanilang mga pagkain. Kaya tabla. Son, umalis na tayo. Duwag! Itaas natin ang ating mga braso at sumigaw. Tinalo natin ang bansa ng silangan, bayani na nagligtas sa bansa ng dragon. Bagong Diyos ng pagkain. Liu Bi, Diyos ng pagkain. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng titulong Diyos ng pagkain ng bansa ng dragon. Unang yugto ng misyon ay natapos. Ikalawang yugto ng misyon ay binuksan. Ang imbakan ng mga sangkap at kagamitan sa kusina ay bukas na. Patuloy na itaguyod, host, ang kultura ng pagkain ng bansa ng dragon. Kapag ang bilang ng mga tumatanggap ay umabot sa isang tiyak na porsyento, makakakuha ka ng gantimpala. Kahit sa bansa ng dragon mismo, hindi nila tanggapin ang sarili nilang kultura ng pagkain. Mukhang mahaba ang daan. Kailangan pa ng pagsisikap. Ang card na ito ay may 5 milyon. Ito ang aking pasasalamat sa iyo. Presidente Liu, ang pera para sa aking pagsali sa paligsahan binayaran mo na ng maaga. 5 serving ng beef noodles kabuuan. 200 at 50,000. Bakit mo ako tinatawag na Presidente Liu? Napaka-formal mo naman. Naalala mo ba noong unang pagkikita natin? Ano ang tawag mo sa akin? Presidente, masama ang balita. Ang mga tao mula sa 3 malalaking grupo ng pagkain ay pumasok. Magtago ka at huwag kang mag-ingay. Sila ay may masamang intensyon, alam mo ba? Talagang karapat-dapat na maging tagapagtaguyod ng bagong food god, Pangulong Liu. Ang laki na ng iyong pagmamataas. Lahat kaming 3 ay humahad lang sa iyo. Shi Weixuan, Ji Shanfang, at O Shike. Ang 4 na malalaking restaurant ng Longguo. 3 sa mga higante ang dumating. Pumasok kayo ng walang paalam. Gusto ba ninyong ipaghiganti ang pamilya Sun? Gusto ba ninyong maghiganti para sa Huayanting? Gusto ba ninyong makipagdigmaan sa Jiangcheng? Makipagdigmaan sa Food Association? Mali ito. Lahat ay mali. Kayo, 4, akayin ninyo ang mga kapatid sa labas. Bawat isa ay magbayad ng 100,000 piso. Nararamdaman ko ang mabuting kalooban ni Mr. Chian. Karapat-dapat kayo sa pangalang maraming pera. Pinupuri ninyo ako, Pangulong Liu. Sa totoo lang, mayroon kaming isang bagay ngayon. Ano pang sasabihin mo sa babaeng ito? Liu Bingbing, ibibigay mo agad ang fugu sashimi.
at ang mapo tofu, at ang sikretong recipe. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi kami magiging magalang. Ang laki naman ng boses mo, Mr. Wu. Gusto ninyong agawin ito sa pamamagitan ng puwersa? Wala kayong paggalang sa food god, Mr. Qian, Mr. Zhao. Ganoon din ba ang inyong iniisip? Hindi naman. Tama, kaming tatlo ay matagal nang nagkasundo na kami. Tawagin mo ang iyong food god, isang tindero na sinuwerte, at nakuha ang recipe. Kunin ko ang recipe dahil pinapahalagahan ko siya. Narinig ko, may naghahanap sa akin. Ikaw ang Diyos ng pagkain. Ang cute mo! Niloloko mo ako! Huwag kang matakot. Bilang Diyos ng pagkain, may dala akong mga kutsilyo. Makatarungan din naman. Huwag kang lumapit. Ako ang pangkalahatang tagapamahala ng Oshike. Lalabanan mo ako? Kati-kati lang. Sabi ko nga, huwag kang matakot. Kanina, ikaw ang may gusto ng sikreto ko. Ako. Kanina, marami pong pagkakamali si Jiwoo. Pakiusap, huwag po kayong magalit. Mamaya ay maghahatid kami ng regalo. Bilang paumanhin. Ay, dahil ayaw ninyong ibigay ang sikreto, kami naman. Hindi. Pumayag na ako. Pumayag kayo? Maraming salamat, Diyos ng pagkain. Ngayon, marami pang tao sa Longguo ang makakain ng inyong masarap na pagkain. Bawat putahe, 50 milyon. Ay, 100 milyon. Max 200 million. Kung higit pa, kami ay... Mali ang pagkakaintindi ninyo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Mayroon lang akong ideya. Kailangan ko ang tulong ninyo. Ay, ang dakila ng Diyos ng pagkain. Dahil pumayag kayo, ibigay ng libre ang sikreto sa amin. Kaming tatlong kumpanya, hindi rin dapat maging walang modo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Kung may anumang pangangailangan kayo, gagawin namin ang lahat. Ang ideya ko ay simple lang. Gusto ko na sa Longguo, lahat ay matutong magluto. Lahat ay maging Diyos ng pagkain. Ha ha ha. Talagang isang delusyonal na baliw. Ji Jiao, Ji, Kien, kayo? Gusto ninyong sumama? Kayo na ang sumama. Mauuna na ako. Alam mo ba ang iniisip mo? Gaano ito kalabas? Gusto mong lahat sa Dragon Kingdom ay marunong magluto? Hindi lang kailangan ng maraming simple at madaling matutunan at libreng recipe ng pagkain. Kailangan ding ibaba ang presyo ng mga kagamitan at sangkap ibaba lahat. Kaya pala hindi ka nila sinusuportahan. Huwag kang panghinaan ng loob. Kung hindi, tayo na pasimplihin ang proseso. Magsimula muna tayo sa paggawa na ang Jiangcheng Food Association ay lahat marunong magluto. Mr. Liu, huwag kang mag-alala. Hindi ko masisiguro ang iba. Pero si Mr. Qian ay siguradong babalik, haha. Oh, ganyan ka ba kumpiyansa? Tingnan mo. Eto na, narito na sila. Sino? Si Mr. Qian at ang tatlo nila ay umuwi na. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na. Umuwi na rin kayo ng maaga. Sige, kung may kailangan po, tawagan nyo na lang ako. Mukhang may ilang tao ay masyadong maaga ang kumpiyansa. Hindi ba? Pinauwi ko na kayong lahat? Presidente Liu, ako ito, Zhao Guang. Nasaan po ang food god? Mukhang may mga taong masyadong maaga ang saya. Mr. Zhao, nandito ako. Tuloy po kayo? Zhao Guang, hindi ba sinabi mong uuwi ka para samahan ng anak mo? Aba, Lao Qian, buti na lang naunahan kita ng isang beses. Huwag kang magulo. Food god, food god, food god. Maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado ang iyong plano? Sobrang interesado ako. Ako rin. Huwag magmadali. Sa tingin ko, kulang pa tayo ng isa. Mahalagang tao. Ganito ang sitwasyon. Balaw, bigo ako. Ang hamak na tindero sa palengke. Napakahirap harapin. Gusto niyang gamitin ang lihim na recipe. Binanta niya kaming tatlong pamilya na tulungan siya. Alam kong hindi magiging maayos. Pero kailangang makuha ang lihim na recipe ng fish sashimi. Alam mo ba, ang pagkain ng Longguo ay nasa panganib ngayon? Ang internasyonal na mundo ng pagkain. Nagkaisa na sila. Naghahanda silang sumalungat sa industriya ng pagkain ng Longguo. Ano? Kasalanan ng mapahamak na tindero ito. Naglakas loob siyang insultuhin ang Eastern Food God. Pero ako ang magdusa sa resulta. Ngayong ganito na,
Kailangan nating makuha ang lihim na recipe para makuha natin ang kapatawaran ni Ichiro at ng mga dayuhan. Naiintindihan ko. Patuloy akong mag-iisip ng paraan. Sigurado ka? Sumama ka sa dalawang pamilya na umalis. Siyempre, nakita ko mismo silang dalawang pamilya. Umalis na galit sakay ng kotse. Ganito, panatag na ako. Ang mga kabataan ay mayabang at mapang-api. Hindi alam ang kanilang limitasyon. Naglakas loob na sabay-sabay na galitin ang tatlong malalaking kumpanya ng pagkain at idagdag pa ang pamilya Sun na galit sa kanya. Masasabing ang kanyang mga kaaway ay nasa buong industriya ng pagkain ng Longguo. Mabuti. Ang bentahe ay nasa akin. Balao, naalala ko ang isang sitwasyon. Ang tindero na iyon. Ang relasyon niya kay President Liu Bingbing ay hindi simple. Pero ikaw at President Liu, Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Sige, gawin mo. Ang kailangan ko lang ay ang recipe para sa buong industriya ng pagkain ng Longguo. Ano naman kung isakripisyo ko ang isang pamangkin? Balao, dakila ka. Food God, napakagaling ng iyong plano. Ha ha ha. President Liu, napakabilis. Nakuha mo na si Mr. Ma Xiaoyun. Ang babae mo ay nasa kamay ko. Lumabas ka, kanan, may sasakyan. Bigyan kita ng 3 minuto. Ano ang sinabi? Address, nasa iyo na. Kung hindi ka makarating sa loob ng 10 minuto, ay maghahanda ka na ng libing para sa babae mo. Boss, mula sa Food Association papunta dito, mga 20 kilometro, 10 minuto, malamang hindi makarating. Wala kang alam. Gusto ko lang siyang magmadali para wala siyang oras na maghanap ng tulong. Pero hindi ba dapat hingin ang recipe niya? Kung sakaling sa dilim ng gabi, maaksidente siya, ano ang gagawin? Nakalimutan ko na. Bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Buddha, Diyos, pagpalain nawa, yung nagtitinda sa kalye ay, hindi. Food God, dapat ligtas kang makarating. Ikaw ang may kinalaman sa kinabukasan ng Dragon Country. Boss, may problema! Pumasok ng tindero! Ano? Hindi ko akalain na marunong kang lumaban. Bakit kayo nakatitig? Sige, sugod! Ikaw, lumaban. Sugod! Huwag kang lalapit. Marunong akong lumaban. Saan mo nakuha ang kutsilyong iyan? Sinabi ko na sa iyo noon pa. Bilang isang chef god, normal lang na may dala akong kutsilyo. Normal daw, walang kwenta. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, babarilin na kita. Amo, ang binti ko. Nakita mo? Totoong baril ito. Ibaba mo ang kutsilyo. Sa espasyo ng sistema, ano ang kalidad ng mga kagamitan sa kusina? Pwede bang lumitaw kahit kailan? Garantisado ang kalidad. Pwede mong i-manifest ang mga kagamitan sa kusina sa iyong tabi kahit kailan. Tindero, alam mo kung ano ang gusto ko. Ilabas mo na. Sandali. Huwag kang magloko sa akin. Kung hindi, babarilin ko siya. Sandali. Itapon mo ang recipe sa sapatos ko. Naniniwala ako sa lakas ng braso ng chef ninyo. Kaya niya yon. Yumuko. Imposible yan. Saan mo nakuha ang kutsilyo? Sinabi ko na sa'yo dati pa. Bilang isang Diyos ng pagkain, makatuwiran lang na may dalang kutsilyo. Bakit ka nagulat? Huwag kang lalapit. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako si Ba. Walang kwenta kang tao. Puro ka pabigat. Hindi mo natapos ang misyon. Gusto mo pang ipagkanulo si Beige? Papatayin kita. Masyadong mabuti pa sa'yo ang mamatay. May isa pang nakatakas.
Oy, ang alert mo naman. Imposible. Tama ako naman ang dibdib mo. Bakit hindi ka papatay? Hulaan mo. Buti na lang alert ang sistema. Na-manifest ng maaga. Nag-manifest ng kawali at na-block ang bala. Baka naman naka-bulletproof vest ka lang. Wala yun. Isang putok, hindi sapat. Isa pang putok. Sistema, ang lupit mo. Host, ang nararanasan mo ngayon ay ang pinakamataas na sikreto ng chef, mata ng pagmamasid at kamay ng bilis. Kapag natapos mo ang Stage 2 mission, makukuha mo ang ganyang reward. Naiintindihan ko. Siguradong magdodoble ako ng sipag para matapos agad ang misyon. Presidente Liu, ikaw. Sumpa si Wu Xin, nilagyan niya ako ng gamot. Presidente Liu. Presidente Liu. Kahapon, Salamat sa pagligtas mo sa akin kahapon. Tingnan ko kung dumating na sila. ay, Hoy! Ikaw talaga, Boss Liu. Nangako kang tatawagin mo ako. Sa susunod na magtinda ka, tahimik kang gumawa. nakuha mo ang titulong Food God. At hindi ka na nagtinda? Pasensya na, Mr. Ma, kasalanan ko. Ngayon, hinihiling ko ang iyong tulong. Haha, hehe. Huwag mo akong tawaging Mr. Ma. Magkasing edad lang tayo. Tawagin mo akong Kuya Ma. Pwede kitang tulungan. Pero pagkatapos, dapat mong lutuin lahat ng masasarap na pagkain. Gusto kong kumain ng isang beses hanggang mabusog. Huwag kang mag-alala. Kuya Ma, maliit na bagay lang ito. May ideya ako. Gusto kong hiramin ang iyong network at ang TV platform. Naayos na ang tungkol sa kagabi. Yung taong apelyidong Ba, nang malaman na may nangyari sa Hitman, tinakas agad papuntang ibang bansa. Hindi na siya makakabalik sa buong buhay niya. Ay, Food God, hindi ko inaasahan na ikaw ay marunong sa lahat na kahit walang sandata ay nagawang talunin ang armadong tao. Nung gabing iyon pagdating namin, saang ospital mo dinala si Presidenteng Liu? Mukhang maayos na siya ngayon. Kajaw, huwag kang mag-usisa sa personal na buhay ng iba. Tingnan niyo ito! Lahat, tingnan niyo ito! Magandang araw sa inyo, mahal naming mga manonood. Hui Yicheng Jiayo ni Shiwo Zuijin de Ai. Suporta, ni Shiwo Zuijin de Qyue Chunhua. Sulong, Longguo. Pandaigdig ang paligsahan ng mga dalabhasa sa pagluluto kahapon. Ako si Kian Chuxia, galing sa live broadcast plaza. Inirekomenda ng Jiangcheng Food Association. Lumabas na ba ang resulta? Magandang Kian Chuxia. Sa pamamagitan ng live broadcast, isa ring buhay. Manood ng drama siya mo pa umubing. Isa ring buhay nagtitinda sa palengke. Ang galing isang lalaki sa mundo. Ibahagi ang live broadcast na ito. Jijian Kaowei. Sulong. Jijian Kaowei, Kiang ibabaw sa maraming sikat na chef. Bilisan mo ang resulta. Nakuha ang titulong food master ng Longguo contestant na si Liu Bilianchu. Ano ang resulta? Yueki Bumei Keshi Ayaw ko talagang sabihin. Totoo ba ang resulta? Chenji Bao's hen ba xiao bai tunay tang. Huwag magbiro! Siya ang kakatawan sa Longguo sa kompetisyon. Nanfeng Sixia. Ang pinakamalakas na chef ng Longguo ay nagtitinda sa palengke. Kaya naman, ang pagkain ng Longguo ay parang pagkain ng baboy. Nankay Longguo may shizi diyan siya. Ano yan? Isang nagtitinda sa palengke na na-recommend. Ay natalo ang maraming sikat na chef? Hindi na nagkunwari. Siguradong may dayaan. Dahil sa iba't ibang dahilan, Xiao Qinghua, Moshi Daoyu, isa lang ba ang tao sa Longguo? Moshi Daoyu, para sa detalye, aming ay hindi na interview ang bagong food master ng Longguo. Gayunpaman, ayon sa mga insider, Kesan Bagwo Shuju Hui Jun, nakakainis, mga kaibigan, please, Bayuegwang Huiguile. Hindi tumanggap ng interview, ni hao, Diyos ko, Jihade. Sino ba siya? Jihade, Xiang Jiao Shige, ang yabang? Ang bago nating food master ng Longguo ay napakataas ng determinasyon at mataas ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng kompetisyon, bigla siyang sumigaw ng Jinhuodan. Nakakahiya. Shengshi Ru ni Suojian. Sobrang bad trip. Renren Shui Zuokai Deko Hao Wodu Fula. Shengshi Ru ni Suojian. Sobrang bad trip. Paano nila hinayaan ang ganyang tao na kumatawan sa Longguo? ATT Renren Shui Zuokai Deko Hao Dengji.
wo ai dayout. Gusto kong marinig ang sasabihin niya. Ren Shuez wo kai de ko hao wo ai dayout. Nakatawa! Gusto kong makita siya. Ang laking yabang na sinabi sulong. niya. Umalis ka na kung ayaw mo. Gusto namin ng Kaya naman katotohanan. laging talo ang Ren, mundo ng Shue, pagkain ng Zuokai, Longguo. Dekohao, Dahil ang Jinhodan. napipiling Gusto food ng master katotohanan ay mga Konglong, tangang ganyan. CJ. Balitang maraming Gusto ko rin pulis na makita. tao ang nagplanong pumunta sa Jiangcheng Food Association para magprotesta. Sundan itong istasyon. Mamaya ay magdadala kami ng mas detalyadong ulat. Puro daya to! May nagtutulak at nagpapalaki nito. Palihim na nag-iingay. Pinaghihinalaan ko na yung taong nagngangalang ba. Dati niya akong binabash. Ngayon sa internet ay lumitaw na maraming nagpapasiklab at mapanlait na komento. Lahat ay nakatutok sa Food Master Competition. Ang Longguo ay tuluyang nalubog sa opinyon ng publiko. Kailangan ba nating magbigay ng paliwanag agad? Baka mahirap ipaliwanag. Sino bang maniniwala na ang food master ay galing sa karaniwang pamilya pero napakagaling magluto? Bata pa, pero kaya niyang harapin mag-isa ang buong mundo ng pagkain ng Longguo. Food master, mukhang may plano ka na. Make? Ninakaw nila ang trabaho mo. Hindi ba yan ang gusto mo? Tama. Kaya ang susunod nating gagawin ay hindi magpaliwanag, kundi magpatuloy sa pagpapasiklab ng apoy. Dahil sa pagsisikap ni na Boss Kian at Boss Zhao, patuloy na pagtutulak, nalaman na ng ibang bansa ang kahihiyan ng Dragon Country. Ang Jiangcheng Food Association ay nagpapanggap na patay. Nagkalat din ako ng iba't ibang pekeng balita. Salamat sa pagod mo, Presidente Liu. Ano ang plano ni Ma? Magla-live streaming siya sa loob ng 5 minuto. Pero, sigurado ka bang gusto mong ibahagi ang sikreto ng pagkain sa lahat? Iyon ay nagkakahalaga ng 400 milyon. Siyempre, hindi mo ba nabasa ang plano ko? Kung matututo ang lahat na magluto, ang Dragon Country ay makakagawa ng mas maraming mahuhusay na chef. Ang mundo ng pagkain ng Dragon Country ay aakyat sa tuktok ng mundo. Punasan niyo ang inyong laway. Hindi na kailangan sabihin, alam kong gwapo ako. Ika, 19. Ate, tingnan mo ako. Naaalala ko. Parang gusto kong umiyak. Sa pamamagitan ng live square, dumating si mahal ko si Ma Xiaoyun. Ate, pwede ba ako? Mahal ko si Ma Xiaoyun. Ate, pwede ba ako? XJDGB. Ako rin. Mahal ko si Ma Xiaoyun. Yung mga nagpo-post ng litrato at address. Ngayon ako ay isang seryosong tao. Mayaman na nagmamahal sa akin. Interesado lang ako sa pagkain. Naalala mo pa ba ako? Huwag mo akong tuksuhin sa kagandahan. JDG. Tama. Yung mga nagpo-post ng litrato at address. Kahawig na nagmamahal sa akin. Hindi ako nagkamali. Naalala mo ba ang aking bumalik na presyo sa pamamagitan ng live square. Mayaman na nagmamahal sa akin. Ate, pinalayas ako ng room admin. Bumalik na presyo sa pamamagitan ng live square. Ilang zoo. Ate, tingnan mo naman ako. Bumalik na presyo sa pamamagitan ng live. Pinalayas ako ng room admin. Ilang zoo. Ate, tingnan mo naman ako. Munting pala ka. Anong ginagawa niyo dyan? Ikaw naman, tagapagbantay ng food circle ay hindi ka gusto. Maaari mo bang ayusin ang kalakaran sa food circle? Nakakahiya. Tama. Ang eskandalo sa Dragon Country World Competition, kumalat na sa ibang bansa. Ako na nag-aaral sa ibang bansa ay hindi na makatingin. Ako na nag-aaral sa ibang bansa ay hindi na makatingin. Meron pa palang ganyan? Teka, titingnan ko. Sobra na. Hindi ko na kaya. Oy, kontakin nyo ang food god ng Dragon Country. Sabihin nyo mag-live apology sa lahat ng platform sa Makalawa. Ano? Hindi kaya? Kung hindi kaya, ikaw ang aayusin ko. Naku? Ang acting ni Mage talagang napakagaling. Sobrang init na ng trending. Ang una ay si Mababa na galit na nag-aayos ng mundo ng pagkain. Ang pangalawa ay ang bagong food god na lumuhod at nagmamakaawa. Nagtagumpay ang ating plano. Kailangan nating pasalamatan si Sun Meng ang kanilang tulong, lalo na si Balao. Tumakas na siya sa ibang bansa, hindi pa nakakalimutang tumulong sa Longguo sa pag-unlad ng mundo ng pagkain. Ang pinaka-aabangan ngayon sa loob ng bansa ay ang iyong paghingi ng tawad sa harap ng iskandalong ito. Baka makialam din ang ibang bansa. Ang iyong programang Food God para sa lahat, masasabing sikat na bago pa maipalabas. Ngayon, oras ko nang mag-perform. Humihingi ng tawad? Anong paghingi ng tawad? Singlang. Ang ating programa ay patas at makatarungan. Siya ang Food God. Siya ay karapat-dapat. Ichiro. Ang galing ng plano mo. Ang food god ng Longguo ngayon. Patay na. Aha, salamat kay Ichiro.
Kung wala ang iyong suportang pinansyal, hindi ko ito magagawa ng ganito kagaling. Itong tindero sa tabi, hintayin mo na lang na mapahiya at masira ang pangalan mo, ha? Balaw. Mali ka. Aha, Ichiro, mangyaring ituro mo sa akin. Bakit sa Longguo lang ipapalabas? Ang ibig mong sabihin ay, Kailangan kong makipagtulungan sa Estados Unidos at sa mga food god ng Europa at iba pa. Alisin ang paghihigpit sa live broadcast upang mapahiya at mawala siya sa mundo ng pagkain at mawala ng tuluyan sa mundo ng pagkain. haha, Ichiro, ang galing, talagang magaling. Ang daming tao sa pulong ng paghingi ng tawad na ito. Muntik na akong hindi makakuha ng slot. Ang food god ngayong taon ay medyo sikat na rin. Pero, masamang sikat. Kakaiba, ang daming foreign media na dumating at online, live broadcast sa buong mundo. Ang impluensya ni Ma Xiaoyun ay ganito kalaki. Ang mga taong ito ay nandito lang para manood ng kabalbalan. Nakakainis kung mag-a-apologize ka. Mag-a-apologize ka na lang at nag-imbita pa ng foreign media. Ngayon, ayun, nakakahiya na sa buong mundo. Tama nga. Wow! Dumating na si Ginoong Ma. Mababa, G. Ma, ikaw ang nag-ayos ng pulong ng paghingi ng tawad na ito. May sasabihin ka ba sa audience? Isang bagay lang ang sasabihin ko. Panoorin ninyong mabuti. Pakinggan ninyong mabuti. Tiyak na may malaking mapapala kayo. Malaking mapapala. G. Len, press card. Ikaw na inanyayahang pumunta, ang tanging foreign food god. Ano ang iyong opinion? May isang kasabihan sa Longguo, ang marunong umunawa sa sitwasyon ay isang matalinong tao. Si G. Ma Xiaoyun ay marunong umunawa. Palalakasin ko ang aking pakikipagtulungan sa kanya. Hoy, Sobrang pasensya na, nakaabala ako sa inyong lahat. babae ka. Gawaing kasangkapan. Hindi pwedeng humingi ng tawad. Kayo, mga Tagalonggo, pinapayagan niyo ang isang babae pumunta sa entablado at magpahiya. Nasaan ang food god ng Longgo? Palabasin siya at lumuhod at humingi ng tawad. Nagkakamali kayo. Humihingi ako ng tawad. Dahil, hindi ito isang pagpupulong ng paghingi ng tawad. Kundi ito ay ang aming programang Food God para sa lahat. Pagpapakilala ng programa. Ang mga pagkaing ito ay Mapo Tofu, Suan Chaidun Tofu, Century Egg with Tofu, at Guap Bao Tofu. Lahat ito ay aming mga orihinal na pagkain ng food god ng Longguo. Imposible. Ang tofu ay pwedeng gawing tofu soup lang. Ito ay aming kinikilala ng mundo ng pagkain ng Great East Ocean Country. Sino ang nagsabing imposible? Sinabi ko na sa iyo noon pa man, kayo ay walang kakayahan. Hindi ibig sabihin na wala ring kakayahan ng iba. Kung mahina ka, mag-practice pa. Bobo, food god ng Longguo. Ikaw na naman. Walang hiya at walang purong food god ng Longguo. Sinasadya mong saktan kami. Sinasaktan mo ang lahat. Ano ang gusto ninyong gawin? Gusto ba ninyong maging kaaway ang buong mundo? Nakatayo ako dito para mas maraming tao ang malaman ng pagkain ng Longguo, mas maraming matututo ng pagkain ng Longguo. Ito ay ang layunin ng programang Food God para sa lahat. Kaya ang sikreto ng 4 na pagkain ito ay ibabahagi ko ng libre. Mapagbigay na food god ng Longguo. Ang mga tao sa buong mundo ay nagpapasalamat sa iyong regalo. Dahil walang tumututol, hintayin nating itaboy natin ang ilang hindi kabilang pagkatapos palayasin, magsisimula na tayo sa pagtuturo. Ano? Ako? Hindi. Bakit naman? Akin ito. Dakilang Diyos ng pagkain ng silangan. Ang inyong panauhin. Bukod diyan, ang sikreto ko ay libre para sa inyo. Pandaigdigang live. Akin ito.
Bakit hindi ako pwedeng narito? Dahil pangit ka. Nakakasira sa pagtuturo ko. Hahaha, ikaw. Ginoong Ichiro, huwag kang magulo. Ang buong mundo ay naghihintay. Mahal na Diyos ng pagkain, ihayag ang sikreto. Kung hindi ka pa aalis, gagamit kami ng puwersa. Umalis ka na agad. Ginoong Andre, may malaking problema. Pinapanood ko ang live sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang sikreto ng pagkain na nagkakahalaga ng libo-libo. Hindi lang nabaliktad ang kanyang dating negatibong imahe, kundi ipinaalam din sa mundo ang programang Pagkaing Diyos ng Bayan. Ang Diyos ng pagkain ng dragon ay hindi simple. Ginoong Andre, mas kinakatakot ko ang kanyang kakayahang mag-innovate. Ang pinapangarap ng ordinaryong chef, sikreto ng pagkain, para sa kanya, parang madaling makuha. Ang maging isang Diyos ng pagkain ng isang bansa, sino ba ang hindi henyo? Sino ang walang lalim? Ang henyo ay iba-iba. Ang dragon, ang henyo mula sa bansang disyerto ng pagkain. Ngunit, Ginoong Andre, kung magpapatuloy siyang ganito, natatakot ako na ang World Food God Competition ay... Nag-iisip ka ng sobra, ang World Food God Competition, ay isang tuktok na hindi maaabot ng dragon. Pero ngayon, ang dragon ay medyo maingay. Sa tingin ko, dapat tayong tumugon. Iyan ang sikreto ng 4 na masasarap na pagkain. Pagkatapos magsanay ng mga chef, mapapabuti ang kanilang kakayahan sa pagluluto. Para sa mga ordinaryong tao, kapag mayroon ng sikreto, kailangan lang subukan ng marami, kahit kaunti o marami, mapapaunlad ang talento sa pagkain. Ang mga chef ay may pag-asa. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing. Sobrang galing ng Food God. Hindi ko inaasahan na sa buhay ko, magkakaroon ako ng pagkakataon na maging isang chef. Pag uwi ko, magre-resign na ako. Ang maging chef, sino ba ang gugustuhing maging isang miserable na reporter? Ang aking pamilya lahat ng television platform at network platform, buong pusong susuporta sa programa ng Food God. Kinakatawan ko ang Jishan Fang Group, buong pusong susuporta sa Food God. Ako naman, si Wax1, ganun din, suporta. Minamahal naming mga manonood, ang 5 pangunahing food ingredient groups sa mundo ay nag-anunsyo lamang dahil sa hindi maiiwasang mga dahilan, babawasan ang pag-export ng soybeans, mais at isda at iba pang sangkap sa long country. Ang pagbawas ay maaaring umabot ng 90%. Ang tagal ay hindi alam. Ito ang parusa. Ito ang pagharang. Ano ang di inaasahang pangyayari? Sa tingin ko, tamad na silang maghanap ng dahilan. Katatapos lang nating itatag ang Longguo Food God para hikayatin ang lahat na matuto ng masarap na pagkain. Ngayon, kailangan natin ng maraming sangkap. Ang taktikang ito ay talagang... Tito Kian, ano ang iniisip mo? Ang solusyon sa kakulangan ng sangkap ay ang pagdaragdag at pagtitipid. Hinawakan ng ibang bansa ang pinagmulan ng sangkap. Kung hindi pwedeng magdagdag, magtitipid na lang. Ang ibig mong sabihin, kumain tayong lahat ng mas kaunti? Lao Jiao, ikaw ay isang pangkalahatang tagapamahala. Pwede bang mag-isip ka ng maayos? Ang ibig kong sabihin, pansamantalang ihinto ang Food God. Tapos, tingnan natin kung ipagpapatuloy. Hindi pwede. Ang plano ng Food God ay may kinalaman sa pag-asa ng Longguo. Ito rin ang kinabukasan ng aming pagkaing Longguo. Hindi dapat itigil. Lao Jiao, kumalma ka. Kung hindi natin kayang protektahan ang pagkain ngayon, paano natin iisipin ang kinabukasan? Liu B, hinahanap ka ng matandang ba? Kahabag-habag na Longguo. Ito ang resulta ng paghamon sa amin. May mensahe si Ichiro para sa inyo. Ibigay nyo lang ang sikretong recipe at lumuhod kayo at humingi ng tawad at magiging maluwag kami. Kung hindi, Pasensya na. Matanda ka na at malambot ang buto. Matigas ang buto ko. Hindi ako maaaring lumuhod. oy, Liu B, tayo. Huwag kayong mag-alala. Sundin natin ang sinabi ni Amo Kian. Pumunta na ako ngayon para ipaalam sa production team na ihinto ang Food God ng buong bayan. Hindi? Palakasin nila ang kampanya ng promosyon. Bukas itatampok natin ang bagong sangkap. Bagong sangkap.
Bakit ako tinitingnan ng lahat? Sabi ni Boss Chian, magbukas ng mapagkukunan at magbawas ng gastos. Dahil hindi natin mapababawasan ng gastos, magbubukas na lang tayo ng mapagkukunan. Ang Longguo ay malawak at mayaman, maraming magagaling na tao, maghanap ng bagong sangkap, hindi ba madali lang? Pero ang sangkap na hindi pa nasusubukan, may kakain ba niyan? Wala kang alalahanin. Ang sangkap bukas, tiyak na ikagugulat ng lahat. Ichiro, parang nabigo ang plano mo. Paumanhin, Mr. Andre, minamaliit ko ang pagkatao ng mga taga-Longguo. Sa palagay ko, dapat ipagpatuloy ang pagsupil. Halimbawa, sa buong mundo, ipagbawal ang palabas niya. Mali ka, Ichiro. Hindi ko alam kung nakapangisda ka na. Ang makipaglaban sa isdang matindi ang paglalaban ay ang pinakatangang gawain. Sila pala ay bukas palad na nagsiwalat ng recipe. Bakit hindi natin tanggapin? Natuto na si Ichiro. Tandaan, sangkap, pagkain, kagamitan sa pagluluto, pamantayan ng pagkain, at maging ang kultura ng pagkain, lahat ay nasa ating mga kamay. Ang munting food god ng Longguo, makakaya ba niyang ibangon ang Longguo? Shokashne. Mr. Andre, hindi lang kahanga-hanga ang husay sa pagluluto, mas malawak pa ang pananaw. Ha 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 ha. Talagang modelo ng mga tagapagluto at pamantayan ng food god. Tiyak na ipagpapatuloy ko ang pag-aaral kay Mr. Andre. Hindi alam ang Diyos ng pagkain. Anong pagkain ang ihahanda ngayon? Ay, maganda ang recipe. Pero masyadong mahal ang sangkap. Sobrang taas ng presyo ng soybeans. Kaya pati tokwa, halos hindi na kayang bilhin. Basta maging chef lang. Ano naman kung mahal ang sangkap? Naibenta ko na ang kotse ko. Susugal ako sa isang ito. Salamat sa lahat ng naririto at sa mga kaibigan sa online. Para sa Diyos ng pagkain ng lahat, suporta sa programang ito. Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang mga recipe. Pag-uusapan natin ang mga sangkap ng Longguo na natuklasan ko. Paano magkakaroon ng bagong sangkap sa Longguo? Imposible, sabi ng mga eksperto. Mahina ang klima at lupa ng Longguo. Ang lasa at nutrisyon ng pagkain ay hindi makakasabay sa pag-unlad ng sangkap. Ito ay peke lang. Kahit patayin ako ngayon, pilitin akong tumalon mula sa itaas. Hindi ako kakain kahit isang subo ng sangkap ng Longguo na pagkain. Nakakaasar, sangkap ng Longguo. Kahit ang mga taga-Longguo mismo ay hindi kumakain. Ano bang irerekomenda mo? Tama nga. Ilabas na agad ang recipe ng masarap na pagkain. Kung hindi, mag-unfollow ako. Liu Bi, ginawa kang Diyos ng pagkain. Pinapakain mo ng damo ang mga ginawa kang food god. Pinapakain mo ng damo ang mga taga-Longguo. Sunmeng, gago ka. Bakit ka nanggugulo ulit? Guard. Nasaan ang guard? Tigilan mo na yan, Presidente Liu. Ang mga guard mo, naayos ko na. Ano, nagmamadali kang paalisin ako? Natatakot ka ba na mabuko ko ang scam ninyo? Anong scam? Wala kang kwentang magsalita. Ako ang walang kwenta. Ginagamit ninyo ang tabing ng food god para sa lahat. Sa pagpapalabas ng mga sikretong recipe para makaakit ng tao. Tapos dahil sa kakulangan ng sangkap, maglulunsad kayo ng isang lokal na sangkap para kumita ng malaki. At saka tatakas. Ako ang walang kwenta. Hindi ko inakala na ang pamamaraan ninyo ay napakababa. Ilang damo lang ang ipinapakain ninyo sa mga tao. Hindi man lang kayo bumili ng report ng pagsusuri. Food God! Nakuha ko na ang report ng pagsusuri! Ang laki ng datos! Bakit ninyo ako tinititigan? Hindi naman ako huli, di ba? Jiao Guang. Bilis! Bilis! May report nga ng pagsusuri. Baka naman ito ay isang scam na nakaengganyo. Sabi ko na nga ba, walang free lunch sa mundo. Food God, ang pangarap na matuto ang lahat magluto, sa tingin ko, ay para lang kunin ang pera sa ating bansa. Tanga naman ninyo na gamitin si Jiao Guang bilang dummy. Nandito na lahat ng artista. Ngayon, ilabas na ninyo ang presyo. Sabihin mo na, magkano? Bibilhin ko lahat. Ang generous naman ni Sun Xiao. Seryoso? 200,000. Isang platong damo. Sun Xiao, mapagbigay presyo? Arshuan, Anong sabi mo? Isang platong damo. Gusto mo ng 200,000? isang piraso, 200,000. Liu Bi, ikaw itong walang utang na loob na tao. Sun Xiao ay bumili ng iyong sangkap ng may kabutihang loob. Hindi ka nagpapasalamat. Okay lang, nanloloko ka pa sa kanya. Pasensya na ako. Kapag nagbebenta, tinitignan ko ang tao. Sa ordinaryong tao, libre. Para sa inyong dalawa,
singilin ko kayo para sa mental damage. Dahil kapag nakikita ko kayo, nasusuka ako. Ikaw ano? Kung hindi kayang bilhin, umalis na kayo dito. Huwag kayong makagambala sa aming live. Bilhin. Siyempre, bilhin. Muntik na kayong makalihis ng topic. Pero bilang buyer, dapat malaman ko ang basic info ng sangkap Liu Shishen. Kung hindi, mag-imbento ka. O hindi, ipakilala mo muli sa lahat. Sige, dahil may demand ang customer. Siyempre, sasakyan ko ang sangkap na ito. Malambot ang texture, masarap ang lasa, natatanging lasa, ligtas kainin, at mayaman sa nutrients. Sa Dragon Kingdom, makikita kahit saan natatangi ang hugis. Papangalanan ko ito ng Kuchay. Sabi mo ligtas na ba? Sabi mo may nutrients na? Kung hindi ka naniniwala, naghanap kami ng lokal at international kilalang testing centers na naglabas ng testing report magdamag. Ang testing data ay madaling pekein, maliban kung may susubok ng pagkain. Siyempre, pwede. Mga kaibigan na nandito, sino ang gusto? Ay, hindi mayroon akong angkop na tao. Dapat darating na agad. Sun Meng, ano ang ibig mong sabihin? Kumuha ka ng patay para tikman ang luto. Ito ay isang bihirang pasyenteng sobrang allergic. Anumang sangkap para sa kanya ay parang lason. Siya ang pinakamagaling na gamitin para makatikim ng ulam. Nakita mo na? Batay sa kanyang reaksyon, malalaman mo kung maganda o masama ang sangkap. Kung wala siyang reaksyon, ibig sabihin ang sangkap na ito ay tiyak na peke. Kayo ay nag-iinarte lang. Kami naman? Ang magaling na chef ay hindi pumipili ng customer. Kung gusto ninyong pumili na siya ang makatikim ng ulam, wala akong problema. Ang bango. Bukod sa bango ng itlog, mayroon pang isang amoy na hindi ko pa naamoy dati. Ito ba ang amoy ng kutsay? Gusto kong subukan ng isang kagat. Ayaw na ayaw ko ng itlog. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Gusto ko talagang kainin. Baka dahil sa pagdagdag ng kutsay, ay ang tamang paraan ng pagluto ng itlog. Ang sarap ng amoy, nakaka-appetite. Talaga bang sangkap ang kutsay? Hindi, walang reaksyon ng pasyente. Mukhang nag-alala lang ako. Tapos na ang sikretong resipe na itlog at kutsay. Pwede mo nang patikman ang iyong tao. Tingnan natin kung gaano katotoo ang iyong sangkap. Alam ko ng peke iyan. Sun Meng, yung taong hinahanap mo, hindi ba siya allergic sa pagkain? Bakit ang sarap ng kain niya? Bakit? Ikaw din ba ay isa sa mga planta namin? Ikaw na planta, ang pangit ng acting mo. Hindi pwede, hindi ito posible. Hindi ba siya may sakit? Oo, hindi siya nagkaroon ng allergic reaction. Ang pagkain na ito ay peke, sigurado. Kumain ka ng pekeng sangkap. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala naman. Ang sarap ng pakiramdam ko, mainit sa buong katawan. Mas masigla ako kaysa kanina. Tiyak may kakaibang abnormal. Ramdam mo ulit. Ramdam mo nga ulit kung sasabihin talaga, kung may kakaiba man. Paano kung tigas ng ari? Edad mo na ganyan kalaki. May tigas ka pa. Nagbibiro ka ba? Talagang abnormal ito. Nakalimutan kong sabihin sa inyong lahat. Ang chives ay nakakapagpainit ng atay at bato. Sa madaling salita, ito ay pampatigas. Ano ba? Kaya pala ang pasyenteng ito ay matanda na, ay may tigas pa. Saan ba ito mabibili? Ang ibig kong sabihin ay kailangan ng kaibigan ko. Naalala ko, parang nakita ko ito sa tabi ng taniman. Nakita ko itong gulay. Talagang hindi inaasahang saya. Mamaya ay ia-anunsyo namin ang pamantayan sa pagpili ng chives at ang sikretong recipe ng chives na may itlog. Siyempre, lahat ay maaaring pumunta sa Jishan Fang at sa amin Shi Wei Xuan, bumili ng dekalidad na chives. Maligayang pagdating. Ang Longguo ay malawak at sagana sa yaman. Marami pang sangkap tulad ng chives, ang lotus root at watercress sa tubig, ang mga pine mushroom at bee pupae sa bundok, at iba pa. May gustong maglaro ng blockade. Sa tingin ko, sobrang nag-iisip siya. Sa tingin ko, nag-iisip lang siya ng sobra. Ichiro, itong kinsei, nakakapagpalakas ba talaga ito? Oo, Mr. Andres, nagpatrina ako sa iba. Ang kinsei, pagkatapos ng simpleng pagproseso, ay may epekto sa pagpapalakas. Siyempre, ang pinakamabisa ay ang kanyang sikretong recipe. Ganoon ba kahimala? Sana magpadala si Ichiro ng mga produkto sa bahay ko, susuriin ko mismo. Ichiro, sa tingin mo, yung mga sangkap na sinabi niya, totoo ba o hindi? Hindi ko man natukoy ang paraan ng pagluluto, pero base sa resulta ng pagsusuri, malamang totoong sangkap iyon. Utya,
Kailangan ng maagang alisin ang embargo sa sangkap. Pero wala pang 2 araw. Nakadiskubre ang Dragon Country ng bagong sangkap na napakabisa. Siyempre, hindi na makapaghintay ang 5 malalaking grupo. Nag-text sila sa akin. Gusto na nilang alisin ang embargo at makipagkalakalan sa Dragon Country para sa Kinsey. Puro mga kapitalistang panandalian lang ang tingin. Nakakainis. Swerte ng Dragon Country, nakatakas. Dati ko siyang minamaliit. Sino ba naman mag-aakala na gagamitin niya ang Kinsey para makawala? Pucha, Mr. Andres, anong nangyari? nakatanggap ako ng balita na ang Dragon Country ay nagsumite na naman ng maraming sangkap sa Food Association. Ichiro, hindi na tayo pwedeng maghintay. Ang food god ng Dragon Country ay dapat mawala. Ano? Isang programa niya lang ay sinira na ang taon-taong pagharang sa mga sangkap, sikretong recipe at opinyon ng Dragon Country. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako nababangon ang industriya ng pagkain ng Dragon Country. Liu B, ang ating nakaraang episode ay sa internet. Sumikat. Nang todo, ang kutsay ay naubos sa buong mundo. Tingnan mo, ang pre-order ng susunod nating episode ay lampas na sa 1 bilyong tao. Ang programa natin ay ganap na. Nagtagumpay. Isa lamang itong simula, Presidente Liu. Huwag kalimutan ang ating layunin para matutong magluto ang lahat sa Longguo. Ang mundo ng pagkain ng Longguo ay aakyat sa tuktok ng mundo. Ay, wag mo akong tawaging Presidente Liu. Tawagin mo na lang akong Bing Bing. Actually, curious ako, Kutsay. Tama ba na nakakapagpatibay ito ng libido? Siyempre, President Liu. O hindi Bingbing. Gusto mo bang subukan? CJ dito ba? Diyos ng pagkain. Magandang balita. Magandang balita. 5 malalaking grupo ng sangkap. Binawi na nila ang anunsyo. Sinabi pa nila na gusto nilang palakasin ang kooperasyon. Palakihin ang supply ng kutsay. Pwe, mga taong sumusunod lang sa may pera. Sila ay... Hoy, kayo! Bakit hindi kayo masaya? Masaya. Masaya kami, Boss Chow. Bakit ikaw lang ang dumating? Saan si Boss Kian at ang iba? Si Ma ay pumunta na sa venue ng celebration. Si Chien ay biglang sumakit ang tiyan, kaya ako na lang ang pumunta sa inyo. Boss Chow, kailan ka matutulad kay Boss Kian sana? Maging kasing sensible sila. Presidente Liu, ano po ang sinabi ninyo? Wala lang. Ang ibig sabihin ni Bingbing ay kailangan nating pumunta agad para hindi sila mainip. Oh. Lumitaw na ang target. Mga mekanismo. Sobra naman si Lao Qian. Pagkatapos mag-CR, hindi na naghintay sa amin at umalis agad. Tapos, sinabihan pa ako na bilisan pumunta doon. Bossing Chow, bakit hindi ka pa pumunta doon? Huwag kang mag-alala, President Liu. Kahit papaano, mas matanda ako sa inyo. Paano ko naman kayo pababayaan? Salamat talaga, Bossing Chow. Paano ka mag-drive? Mag-ingat kayo. Ito ay ambush para sa atin. Naghahanap kayo ng kamatayan. Sino pa? Mali. Bakit ang bilis dumating ng ambulansya? Maligayang pagdating sa ika-11 na World Food God Competition. Una, tawagin natin ang nakaraang World Food God Hari ng French Fries. Dakilang tagalikha ng pagkain. Panginoon ng pagkain. G. Andres. Mula sa magandang bansa. Food God. Susunod, tawagin natin ang iba pang mga kalahok mula sa ibang bansa. G, Andres, maayos na ang lahat. Malinis ba? Huwag mag-alala, kami ni G. Ba ay nagplano ng 3 yugto ng aksyon at ginamit pa namin ang mga secret agent na naka-embed sa Bansang Dragon, ang ambulansya sa lugar. Sumabog ito ng pira-piraso kapag nainganyo siyang sumakay. Tiyak na hindi siya mabubuhay. At ang huli, ang Dragon Country team na hindi pa dumarating. Pamo minuto na lang bago magsimula ang kompetisyon. Ayon sa mga patakaran ng paligsahan, ang mga mahuhuli ay madidiskwalipika. Sana ang mga kalahok mula sa Dragon Country ay makarating sa tamang oras. Ang Dragon Country Food God ay hindi dumating. Sayang, gusto ko pa sanang matuto ng ibang paraan ng pagluto ng chives. 9. Wala ka ng pagkakataon. Balita ko ang Dragon Country Food God.
ay namatay sa isang teroristang pag-atake. Sayang naman, ang chives ay nagligtas sa aking pamilya. Amen. Sumalangit nawa siya. Si Jiba ay malaki ang naitulong sa pagkakataong ito. Gusto niya, suportahan namin siya bilang kapalit na kalahok mula sa Dragon Country. Mga kaibigan, isang malaking karangalan para sa akin ngayon na kumatawan sa Dragon Country Team. Tusok ang aso. Subukan mo. Ikaw, asong walang hiya. Siya iyon, tagapagligtas ng lahat ng lalaki sa mundo. Ang pinakamahusay na sangkap ng siglo, ang nakatuklas ng chives. Sana ay mainit nating tanggapin ang Longguo Food God na si Liu Bi. Longguo Food God, sinusuportahan kita. Tandaan na maglabas pa ng marami, mga lihim na recipe ng mga pagkain chow. Tulad ng Diyos, iniligtas mo ang aking dignidad. Iniligtas ang aking pamilya. Amen. Wala kahit isa. Walang manonood mula sa Longguo. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan nating lumaban mag-isa. Ay, pasensya na. Sa katawan ni Miss Liu, bagamat walang malalang sugat, ngunit ang noo ay tinamaan ng lumilipad na mga bato. Ngayon ay nasa vegetative state. Kung magigising ba siya, depende na sa Diyos. Paano nangyari ito? Hindi ba ako ang taong may sistema? Maaari mo ba siyang iligtas? Kusang bumubuo ng misyon. Nakabuo na. Misyon. Makuha ang titulong World Food God. Gantimpala. Pagalingin si Liu Bingbing. Bawas oras. 5 araw. Tanggapin ba? Tanggap. World Food God. Ako lang. Umalis ka. Huling kalahok ay dumating na, kaya pakiusap, umalis ang mga hindi kalahok, magsisimula na ang laban. Ngayon, ipapahayag ang bagong patakaran. Ang lahat ng mga kalahok na koponan ay nasa lugar na. Ngayon, iaanunsyo ang mga bagong patakaran ng paligsahan. Upang itaguyod ang pag-unlad ng pagkain sa mundo, pagkatapos ng talakayan at pag-aproba ng World Food Association, ang paligsahan ay mula sa orihinal na paghahambing ng mga lutuin ay binago upang isama ang mga kagamitan, sangkap at sekretong recipe. Pati na rin ang kultura ng pagkain, 4 na aspeto ang paglalabanan, walang tiyak na hurado. Ang mayabang na bansang dragon, naghahangad na maging World Food God. Correct. Panaginip. Ikaw, pakinggan mong mabuti ang mga patakaran. Kung hindi, matatanggal ka. Mamamatay ka. Ngayong edisyon, may 6 na koponan ang sasali. Kailangang mag-drawing ng lots upang matapos ang gawaing nakasaad. Ang bawat lots ay may 5 antas ng hirap mula S hanggang D. Makakuha ng puntos kung matapos ang gawain. Kung mabigo, 10 beses ang bawas puntos. Kung negatibo ang puntos, matanggal. Ang may pinakamataas na puntos ay siyang magiging World Food God. Sa paligsahan na ito, may bagong puntos ng pagkain na kino-convert mula sa nakaraang mga resulta ng bawat koponan. Ang puntos ng pagkain ay maaaring gamitin upang bawian ang bawas puntos sa pagkabigo o mag-request ng pagbaba ng antas ng gawain. Ang mga puntos ng bawat koponan ay ang sumusunod. Ito ay malinaw na target sa ating bansang dragon. Hindi ito patas. Nagpoprotesta ako. Ang protesta ay hindi tanggap. Kung may sisihin, ang koponan ng dragon ay masyadong mahina ang nakaraang resulta. Ang aking bansang kagandahan ay maraming puntos. Walang katapusang pagkakataon sa pagsubok. Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Kaya, ang unang labanan ng resulta, magsimula ang pag-drawing ng lots. Una, tawagin natin ang food god ng bansang kagandahan, G. Andre, pumunta sa entablado. Ang bansang kagandahan ay nakuha ang antas B na hirap. Ibaba sa pinakamababang antas. Ang bansang kagandahan ay gumamit ng 4 puntos ng pagkain. Ang antas ay ibinaba sa D. Ang natitirang puntos ng bansang kagandahan ay 1,696. Ngayon, tawagin natin ang ibang mga koponan para mag-drawing. Sa huli, tawagin natin ang koponan ng dragon para mag-drawing.
kasamaang palad, ang koponan ng dragon ay nakuha ang gawain na antas ng hirap. Maaari bang pumili Isang puntos lang ang Dragon Kingdom. Hindi man lang umabot sa pinakamababang gastos para sa demotion. Host, huwag kang magbiro. Ang Dragon Kingdom team ay hindi pumili ng demotion. Batay sa mga patakaran ng laro, una, ihahayag ang pinakamahirap na gawain. Ang gawain na nakuha ng Dragon Kingdom team ay, sa loob ng 12 oras, gamit ang kinakalawang na kutsilyo, uukitin ang bulaklak na daffodil sa tofu. Walang anumang pagkakamali. Oh my God! Ang hirap naman ng gawaing ito. Ang ganitong gawain, marahil ay Diyos lang ang makakagawa. Taga Dragon Kingdom, kung hindi kayo nasisiyahan, maaari kayong pumili ng demotion. Nakalimutan niyo wala kayong puntos para mag-demote? Ang galing! Ang laro ay magsisimula sa manlalaro na may pinakamahirap na antas. Kaya mangyaring ang manlalaro ng Dragon Kingdom team ay mabilis na maghanda. Magsisimula na ang laro. Taga Dragon Kingdom, huwag na kayong lumaban. Sumuko na kayo. Ano? Imposible. Ang cute mo naman. Ito ay pang-iistorbo sa laban. Ito ay labag sa patakaran. Nasaan ang referee? Ang laban, walang referee. Siya, patay na. Si Ichiro ay hindi pumasok sa cooking station ng kalaban. Hindi ito labag. At saka, bilang isang chef, sa anumang sitwasyon, dapat nakafocus. Mukhang hindi pa siya karapat-dapat. Isang perpektong obra. Ang Dragon Kingdom Food God, sa harap ng lahat, ay lumikha ng himala. Talagang kahanga-hangang paggamit ng kagamitan sa pagluluto. Mahal, halika at tingnan ang obra ng Diyos. Ito talaga ang pinaka-perpektong sining na nakita ko sa buong buhay ko. Kaya pala pwedeng panoorin ang pagkain. Ang galing ng Food God. Ang astig ng Food God. Ang astig ng Food God. Kayong dalawa, ang cute ninyo. Gusto nyo pang impluwensyahan ang performance ng Food God? Panaginip lang yan. Mr. Zhao, pakikontak si Mr. Chien. Kailangan nang mag-isip ng paraan. Kung hindi, matatalo tayo maaga o huli. Hindi ba't nanalo tayo sa unang round? Maganda ang sitwasyon? Palagi tayong umiikot sa mga patakaran ng kalaban. Kapag natalo tayo ng isang beses, tapos na tayo. Kung gusto nating manalo, kailangan lumabas sa mga patakaran. Oh, Ito ang pinilit ninyo sa akin. Kahapon sa kompetisyon ng kagamitan sa pagluluto, maliban sa Team Dragon Country, lahat ng ibang koponan ay pumili na magpababa ng hirap. Narito ang mga puntos ng bawat koponan. Kaya magpapatuloy tayo ngayon sa pagtatalo tungkol sa mga sangkap. Una, tawagin natin ang may pinakamataas na puntos, ang Food God ng Team Dragon Country, sa entablado. Ang Team Dragon Country ay nakuha ang pinakamahirap na S-level na gawain. Ang gawain ay gumamit ng isang sangkap para gumawa ng isang putahe na may 10 lasa. anong biro ito? Ang gawaing S-level na ito. Parang hindi nila gustong may makatapos. Isang A-level na gawain. Anong malas naman ng Dragon Country? Baka matanggal sila ngayon? Ang yabang mo kahapon. Sa pagsasalita mo, parang na ang titulong World Food God ay nasa iyo na. Ngayon, magpatuloy ka sa pagyayabang. Nakalulungkot, nakuha ng Team Dragon Country ang pinakamasamang gawain. Tawagin natin ang susunod. Sandali lang. Bakit hindi mo ako tinatanong kung gusto kong magpababa ng antas? Ikaw, gusto mong magpababa ng hirap? Ang food points mo? Wala ako. Pero nasa iyo yon. Walang patakaran sa kompetisyon na bawal maglipat ng food points, di ba? Wala ngang ganoong patakaran.
Pero ang paglipat ng puntos, kailangan munang pumayag ang kabilang panig. Hindi ako pumapayag. Ikaw ay mamamatay. Wala kwenta ang pagtutol mo. May magpapapayag sa'yo. Bobo! Ichiro, ang puntos mo ay dapat ilipat sa kagalang-galang na Jilyu. Kung hindi, itapon ka sa angkan. Ano? Tanga. Iyong malaki ang yabang mo. Tanga. Ako si Chi Shigoshu. Ichiro. Nagrebelde ka. Uno ng angkan. Pasensya na, Puno. Liu, mga panauhin ng Great East Ocean. 1. Iyong. Kung hindi, papatayin ka ng batas ng pamilya. Oh, Kung ang East Ocean Food God ay ayaw, hindi ko alam. Ang ibang kuponan, kung ano ang iisipin. Ang France, handang ibigay ang lahat ng food points sa Dragon Food God. Ang African Food God, handang ibigay ang lahat ng food points sa Dragon Food God. Ang India ay handa rin. Ano ito? Kahapon ay nagkakaisa laban sa Dragon Country. Bakit ngayon sumuko lahat? Hindi ako nagtataka sa pagsuko ng France. Pero bakit ang ibang bansa? Anong magic ang ginamit mo? Hulaan mo. Wala akong magic, tanga. May cheat ako. Pinilit mo akong gawin ito. Gigibain ko ang tindahan nyo. Kung paano mo lalaruin. Batay sa inyong mga sangkap, gagawa ako ng espesyal na recipe. Dragon number 1, okay? Okay. Mga kaibigan mula sa India, maligayang pagdating sa Dragon Country. ang galing ng pagkain ng Dragon Country. Mga puntos ng East Ocean Country. Kahit nakuha mo na lahat ng puntos ng mga koponan, ano ngayon? Hindi pa tapos ang laban. Ang layunin ko ay laging maging World Food God. Kaya, Ako ay sumusuko. Ako ay sumusuko. Ako ay sumusuko. Ano? Pinalalabas mo ang ibang koponan para ipakita ang iyong dominasyon? tila naalala mo na. Na-trigger ang rule. Isang laban hanggang kamatayan. Ang magpapasya. Tawad, G. Andres. Nalaman ko na, yung lalaki, gamit ang customized recipe, nakikipagtransaksyon sa iba. Ang espesyal namin sa Toyo ay seafood sashimi. Kaya, Hindi. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Nauna mong nakita ang banta niya. Ngunit hindi ko ito pinansin. Kaya't hinayaan ko siyang lumakas hanggang sa puntong ito. Bukas, lalaban ako sa kanya hanggang kamatayan. Hindi ba si Lao Ba ay kaibigan mo sa Longguo? Sana ikaw. Nagpadala ng mensahe sina Lao Qian at Xiao Ma. Maayos ang ugnayan sa ibang bansa. Minsan, nagdududa talaga ako kung ikaw talaga ay isang Diyos. Kung hindi, paano ka nagkaroon ng napakaraming recipe? Isang ordinaryong tao lang ako. Maswerte lang. Ayaw ko sa mga mayayabang na tulad ninyo. Kamusta si Chairman Liu? Tingnan mo ang bibig ko, masama. Walang paano kung... Huwag kang mag-alala, tiyak na makukuha ko ang kampyonato ng World Food God. Siya ay magiging Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa World Food God Competition. Puno ng mga pagbabago at sorpresa ang kompetisyong ito. Kailangan pa ng deathmatch upang matukoy ang panalo atin nang tawagin ang dalawang kalaban, Food God ng magandang bansa, G. Andres. Andres o Andres. At ang dark horse ng torneong ito, Food God ng Dragon Country, Liu B. Food God. Ngayon, ipapaliwanag ang rules ng deathmatch. Nakapikit ang dalawa at magluluto sa iisang kwarto. Pagkatapos, kukuha sila ng bahagi ng kanilang luto at tatakpan ito at huhulaan ng bawat isa ang mga sangkap ng kalaban. Ang makahula ng tama ang siyang panalo. Ano, kahit nakadilat ako, hindi ako marunong magluto. Sila, nakapikit pa. Kaya pala deathmatch ang tawag kapag nakapikit. Pwedeng masugatan. Maging kamatayan, tama ang mga manonood. Ang deathmatch ay sumusubok sa pang-amoy at muscle memory ng chef. Dahil delikado, pwede namang sumuko. Handa na ba ang dalawa?
Para iwasan ang daya walang kamera sa loob ng paligsahan, mangyaring maghintay. Sa itsura medyo dehado ang food god ng magandang bansa ngayon. Simulan na ang paghula ng sangkap. Ang iyo ay may amoy ng herring at lansa ng kambing. May halong bango ng manok, pero naaamoy ko pa rin ang bango ng kalapati. Hula ko ito ay karne ng Pinapaalala ko sa'yo. Ang akin, hindi karne. imposible. Sigurado ka ba? Si Balao, pinasubaybayan ng mga sangkap mo. Ang dala lang sa'yo ay herring, tupa, manok, at kalapati. Tama ang signal na ipinadala. Gusto mo akong lokohin? Wala kang pagkakataon. Ngayon, ikaw naman. Matalinong paraan, gamit ang makapal na sabaw ng manok. Halo na may malakas na lasa. Paulit-ulit na ibinabad ang mga sangkap. Gustong lubusang itago. Sayang. Isang halos hindi halatang amoy ng fries. Nagbigay ng butas sa'yo. Sa plato mo, isang piraso ng French fries. Magaling. Talas ng pang-amoy mo. Tabla tayo sa round na ito. Hindi. Mali ka. Ikaw ang natalo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Paano magkakaroon ng tao? Kahit ako na world food god, hindi ko magawa. Hindi. Bakit kailangan ganito? Mukhang malinaw na ang resulta. Mga manonood, ang bagong world food god ay isinilang. Siya ay galing sa Dragon Country. Liu Bi, Food god. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon. Si Liu Bingbing ay ginagamot. Paano nangyari? Itong tindero sa kalye. Paano siya nanalo? Tapos na. Lahat tapos na. Sumpain na Andres. Lahat ng yaman ng pamilya Sun. Lahat ay inilagay ko sa iyo, ikaw. Lolo. Lolo. Liu Bi. Nanalo. Pamilya Sun. Tapos na. Lolo. Liu Bi. Gusto kitang mamatay. Mr. Andres, anong nangyari sa iyo? Ako ang Diyos ng pagkain. Kung hindi ko kaya, hindi mo rin kaya. Mr. Andres, totoo bang nabaliw ka? Mr. Andres, pera. May pera ako. Bilisan mo, ibigay mo sa akin. Ibigay mo lahat ng pera sa akin. Bigyan mo ako ng pera. pinilit ako ni Sun Meng, kaya napunta ako sa kanya. Ang totoo, ikaw talaga ang mahal ko. Kung tatanggapin mo lang ako ulit, sumusumpa ako. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Talagang kahit ano. Tingnan mo ako. Ang suot ko ngayon, iyong paborito mong damit. Kung tatanggapin mo lang ako ulit ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo. Ni Uli, ikaw na babae, at si Liu Bi, sinira ninyo ang pamilya ko. Gusto ko kayong mamatay. Ano pang hinihintay mo? Halika na at tumulong. Maliban sa dalawang iyon na may karma, walang kailangang iligtas. Ang kailangang iligtas ngayon ay ako. Iligtas ka? Paano? Siyempre, iligtas ang pusong nagmamahal sa'yo. May isa akong hiling na hindi ko nasabi.
Iyon ay sana ang kultura ng pagkain ng Longguo maipalaganap sa buong mundo. Kailangan mo akong tulungan. Paano kita matutulungan? Ipanganak mo ako ng volleyball team. Hindi football team. Kung hindi, ang aking husay sa pagluluto. Kanino ko ipapamana? Si